Ito ay isang kalawangin at lumang maghuhukay sa isang inabandonang minahan, na nakatakdang mabulok at maging mga scrap metal. Iyon sana ang huling kapalaran nito, ngunit nang una mo itong makita, napagpasyahan mong gamitin ang lahat ng iyong kakayahan upang piliting gawing isang kuta ng digmaan ang kalawangin na gumuhong iyon. Ang lahat ay humantong sa iyo upang gisingin ang universal na mekanikal na sistema ng muling pagkabuhay. Kailangan mo lamang ubusin ang enerhiya ng isip upang gawing mekanikal na likha ang anumang inorganiko o nasirang organikong bagay. Kahit ang mga likhang ito ay maaaring magsanib at maging napakalaking halimaw. Sa sandaling iyon, habang patuloy ang bagyo, para ka ng isang patay na aso, sinipa mula sa likor ang upuan ng isang SUV patungo sa putik sa gilid ng ilang. Ang iyong bali na binti ang unang dumampi sa lupa. Isang masakit na sakit ang sumabog ng malalim sa sugat, na nagpalabo sa iyong paningin. Ngunit nang hindi ka pa nakakabawi, isang bote ng militar na puno ng putik ang bumagsak sa likod ng iyong ulo, na mahigpit na idinidiin ang iyong mukha sa maputik na tubig. Napakabilis mamatay. Ang boses mula sa itaas ay ang mersenaryong pinuno na si Daubi Alien, na may nakakasuklam at basag na tono. Hinawakan niya ang iyong buhok at pinilit na iangat ang iyong ulo. Kasabay nito, isang hologram ang biglang bumukas sa gitna ng bagyo, na nagpapakita ng bubong ng isang mataas na gusali. Si Lucky iyon at ang iyong kapatid na si Senyo sa kanilang luma at kupas na damit. Sa isang tingin pa lang, ang iyong mga mata ay nanikip na parang mga tawles ng karayom. Itinutulak ni Luke ang iyong kapatid ng paunti-unti patungo sa gilid ng bubong, na parang naglalaro sa isang naghihingalong daga, tumatawa sa nakakainis at malupit na paraan. Tumawa ka. Hindi ka ba mahal ng iyong kapatid ng higit kan inuman? Kung tatalon ka mula rito, isasaalang-alang ko na hayaan siyang mabuhay. At ang boses ni Senyo, na nanginginig na dahil sa pagpapahirap, ay nagsabi, nangako ka sa akin. Ang aking kapatid ang yumako ng kasalanan, at bibigyan mo ako ng pera para sa gamot at aalagaan mo siya. Gayunpaman, hindi kailanman nilayo ni Luke na magpanggap. Sa harap mo mismo, nakangiti, pinunit niya ang buong pagbabalat kayo. Ang pagsasabi na bibigyan kita ng pera para sa gamot ay isang kasinungalingan lamang. Sinasabi kong magpapadala ako ng isang tao para bisitahin siya araw-araw. Pinilit ko siyang lumuhad at tumahol na parang aso, tinatawag kayong lahat na basura ng panlabas na singsing, salita por salita, parang mga kutsilyong tumutusok sa puso. Noon mo lang napagtanto na ang pag-ako ng sisi sa pagkabilanggo ay hindi lamang nakasakit sa iyo, kundi nakaladkad din sa iyong kapatid na babae sa impyerno. Pagkatapos, sa larawan, si Senyo, sa kabilang panig ng kamera, na parang nakita kanya, ay ngumiti ng mapait, ang kanyang mga mata ay walang buhay, puno lamang ng pagod ng tuluyang pagkawasak. Kapatid, pasensya na. Hindi ka hihintayin ni Yaw Yaw. Masyadong marumi si Yaw Yaw. Pagod na pagod ako. Sa sumunod na segundo, ibinuka niya ang kanyang mga braso. Parang paro-paro na may belang pakpak, tumalon siya mula sa 100 metrong taas na gusali. Biglang naputol ang larawan. Ngunit tuluyan ding gumuho ang iyong mundo sa sandaling iyon. Hindi ka lumaban ng desperado sa putik na parang baliw. Ang iyong mga hintuturo ay bumaon sa putik, at pumuti. Ang dugo ay tumulo sa maputik na tubig, na bumubuo ng isang lawa, ngunit ang iyong belang binti ay pumihil sa iyo na makabangon. Ang magagawa mo lang, na parang asong ligaw na nakatali sa lupa, ay isiga ang sumpang iyon ng paos sa tuktok ng iyong baga. Look, Luke, ako, Senbei, kahit na ako ay maging isang mapaghiganting espiritu, ay pagbayaran mo ang pinakamasakit na halaga. Ngunit tumawa lang si Daube Alian. Nang magsawa na siyang tumawa, itinabi niya ang hologram. At sa isa pang sipa, natambakan niya. Dahan-daang hintayin ang kamatayan. Ang maliliit na magagandang iyon mula sa restricted zone. Darating na sila, naaakit ng amoy. Kasabay nito, sumakay siya sa sasakyan kasama ang kanyang mga tauhan. Mabilis silang umalis. Ang SUV ay sumipa ng isang malaking talsik ng putik at agad na naglaho patungo sa mataas na pader. Sa pagitan ng langit at lupa, tanging ang bagyo at ang nakamamatay na katahimikan ang natitira. At humiga ka sa iyong likod sa malamig na putik, nakatitig sa kulay abong kalangitan, pakiramdam na parang napunit ang iyong dibdib. Paghihiganti, hindi ka man lang makatayo. Ngunit ng sandaling iyon, mula sa kaibuturan ng mga guho, isang matalas na tili ang dahan-daang umalangaw-ngaw. Scrap, scrap, scrap.
Hirap mong inikat ang iyong ulo sa dilim. Tatlong pares ng kumikinang na berdeng mga mata ang nagliwanag ng paisa-isa. Mga mutant na asong nangangaso, ang pinakamababang scavenger sa restricted zone. Gustong-gusto nilang palibutan ang kanilang malubhang sugatang biktima, pinapanood silang dahan-daang lumalayo sa takot. Pagkatapos ay sumugod sila upang ibigay ang nakamamatay na suntok. Lumapit sila ng paunti-unti, ang mabahong laway ay tumutulo sa putik. Nakakasuka ang matapang na amoy ng dugo. Ang kawalan ng pag-asa, tulad ng alon, ay tuluyan kang nilamon. Hindi ka sumuko. Hindi mo pa naipaghiganti ang iyong kapatid. Ngunit ang asong nangunguna ay tuluyan ng nawalan ng pasensya. Umungol ito at biglang sumugod sa iyong leeg. Nang malapit ng punatan ng mga pangil nito ang iyong lalamunan, ang iyong likas na hilig sa kaligtasan ay natulak hanggang sa limitasyon. Kumamo ng matindi ang iyong mga kamay sa putik, at sa sandaling iyon ay hinawakan mo ang isang kinakalawang at na-oxidized na baluti. At noon din, isang malamig at mekanikal na boses ang biglang tumunog. Sumabog sa iyong isipan. Nakikita ang isang napakalakas na kagustuhang mabuhay sa host. Kagustuhang mabuhay ng may intensidad. Max. Nakakatugon sa mga kondisyon ng pagbubuklod. Mekanikal na muling pagsilang na sistema ng lahat ng matagumpay na nabuo na nilalang. Sistema, sumuray-suray ka sandali, ngunit hindi mo ito mapag-isipan. Pagkatapos, isang bagong daloy ng impormasyon ang bumaha sa iyong isipan. Inilabas ang gininto ang pakete ng regalo. Pangunahing enerhiyang pangkaisipan X100. Na-activate ang pangunahing tungkulin. Gawing ginto ang bato. Kayang ubusin ng host ang enerhiyang pangkaisipan upang baguhin ang inorganak na bagay sa pakikipag-ugnayan. Sa mga mekanikal na likha. Sa susunod na sandali, ang bibig ng asong mangangaso ay nasa harap mo na. Wala kang oras para umintindi, maaari ka lamang sumigaw ng likas sa iyong isipan. Magbago, baguhin mo ako. Ibuhos ang lahat ng iyong enerhiyang pangkaisipan ng sabay-sabay sa scrap metal sa iyong kamay. Mag-zoom. Ang kinakalawang na bakal ay agad na natutunaw na parang pagkit at pagkatapos ay mabilis na nagbabago sa iyong palad. Hindi mabilang na maliliit na gears, connecting rods, at bearings ang nagtagpo, kasabay ng isang mekanikal na click-click-click. Sa loob lamang ng isang segundo, isang mekanikal na gagamba na kasing laki ng palad, puro itim na may kumikinang na pulang compound ice ang nabuo sa iyong palad. Matagumpay ang pagbabago. Paglikha, Explosive Mechanics. Level 55-3. At sa sandaling iyon, ang mga pangil ng asong mangangaso ay kumakagat na sa iyong leeg. Isang kislap ng bangis ang nagliyab sa iyong mga mata. Mayroon ka lamang oras para magpadala ng isang ideya. B. Ang mekanikal na gagamba ay agad na tumalon, naging isang itim na anino. Bago pa man maisara ng asong mangangaso ang bibig nito, sumubsob ito dito. Natigilan ang asong mangangaso saglit, ngunit hinayaan mong makawala ang salita mula sa iyong lalamunan. Boom! Isang nakabibinging pagsabog. Ang ulo ng lead hunting dog ay dumanas ng isang mapaminsalang pagtama sa harap mo mismo. Ang kumukulong likido sa katawan na hinaluan ng ulan ay nagbabad sa iyo mula ulo hanggang paa. Ang dalawa pang asong nangangaso ay agad na natakot, isiniksik ang kanilang mga buntot sa pagitan ng kanilang mga binti at tumatakas na umuungol patungo sa kadiliman. At ikaw ay nakahiga sa lupa habang nakatitig sa mga labi ng asong nangangaso, at sa isang iglap ay tumigil ka pa sa paghinga ng kalahating segundo. Ang kontra-atake ay dumating ng napakabilis, napakalupit. Ngunit bago ka pa makareact, muling tumunog ang sistema. Natukoy ang pangunahing bioenergy. Sumisipsip. Coin. Sumisipsip. Para sa transformasyon. Mahina ang laman. Sumisipsip at baguhin ang mga binti. Sa pagkakataong ito ay tumugon ka ng walang pag-aalinlangan. Pumasok ang coin sa iyong kamay. Agad itong nagiging isang agos ng mainit na enerhiya na mabilis na dumadaloy sa iyong mga daluyan ng dugo patungo sa iyong mga binti. Pagkatapos, sumiklab ang matinding sakit. Ang sakit na ito ay hindi tulad ng isang bali na buto, kundi parang hindi mabilang na likidong metal sa nanoscale ang pinipilit na direktang pumasok sa iyong utak ng buto, pilit na itinatayo muli ang mga nasirang paa. Ang metal at mga nerbiyos, sa gitna ng matinding init at matinding sakit, ay bumubuo ng isang malalim na koneksyon at pagsasanib. Ang mga nasirang istruktura ay binabaklas at pinapalitan ng mas matigas na materyales. Bawat segundo ay parang walang hanggan. Ang sakit ay nagiiwan sa iyo na mahina, ang iyong mga ugat ay umuumbok,
kinakagat mo ang iyong mga labi hanggang sa damyugo, ngunit mula simula hanggang katapusan ay hindi ka nagreklamo kahit isang beses dahil alam mong ito na ang iyong tanging pagkakataon. Hindi mo alam kung gaano katagal ang lumipas, ngunit ang malaimpyernong transformasyon na iyon ay sa wakas ay nagtatapos. Tumingin ka sa ibaba at nakita mong ang laman sa ilalim ng iyong mga tuhod ay tuluyang nawala. Sa lugar nito ay isang pares ng maitim na pilak na mekanikal na prosthesis, aerodynamic alloy casings, hydraulic structures, biomimetic tendons. Bawat detalye ay nagpapakita ng malamig at brutal na teknolohiya. Kumpleto na ang pangunahing mekanikal na pagbabago ng prosthesis. Tumaas ng 3% ang basic running at jumping ability, kasama ang primary kinetic propulsion. Huminga ka ng malalim, itinaas ang iyong mga paa, at tumayo. Sa sumunod na segundo, kaya mo ba talagang tumayo? Lumapag ang mekanikal na binti sa paddle na may mabigat at malinaw na tunog. Click. Sa sandaling iyon, naramdaman mo pa ang ilusyon na lumabas ka mula sa isang kabaong. Para masubukan ang lakas, naglabas ka ng isang marahas na sidekick sa isang kalahating metrong taas na bloke ng kongkreto. Boom! Agad na nabasag ang matigas na kongkreto. Lumipad ang mga debris. Sumulyap ka sa iyong mekanikal na mga binti, ang iyong paghinga ay lalong nahihirapan. Lakas, bilis, katatagan. Lahat ay higit pa sa laman ng tao. Ngunit mabilis kang nakabawi ng iyong kahinahunan. Gamit lamang ang isang pares ng mga binti, hindi ka makakapasok sa matataas na pader. Ang matataas na pader na naghahati sa mundo sa dalawa. Sa loob ng mga pader, maliwanag ang mga ilaw na parang isang banal na kaharian. Sa labas ng mga pader, bulok na putik. Mas mura ang buhay ng tao kaysa sa damo. Mababa ang iyong boses sa maulan na gabi. Mahina ang laman. Muling isinilang ang metal, at ang katotohanan ay nasa loob ng saklaw. Lumingon ka at naglakad patungo sa napakalaking junkyard na hindi kalayuan. Doon, isang bundok ng mga sirang sasakyan, basurang industrial, sirang mga bakal na baras, at mga itinapong gamit ang nakalatag. Para sa iba, ito ay isang sementeryo na metal, ngunit para sa iyo, ito ay isang karagatan ng bakal, ang iyong tunay na tagwan ng armas. Nang ihagis mo ang iyong sarili sa loob, halos parang baliw, nagsimula kang mag-transmute. Sa paghawak sa isang bakal na baras, nag-transmute ka. Sa pagpindot sa isang gearbox, nag-transmute ka. Sa pagtapak sa isang lumang makina, nag-transmute ka. Piraso-piraso ng mga scrap metal na natunaw sa iyong mga kamay, inayos muli ang sarili, at nag-transform. Isa-isa, nagising ang mga itim na gagambang mekanikal mula sa junkyard. Tahimik silang gumapang sa ilalim ng mga sirang sasakyan, humahabi sa mga bitak ng mga bakal na baras. Nagtago sila sa ilalim ng mga bloke ng kongkreto. Ang kanilang mga pulang compound eyes ay kumikinang sa gabi na parang mga will-o-the-wisps mula sa impyerno. 1, 5, 10, 20. Nang ipanganak ang pang-50 explosive mechanical spider, tuluyan nang naubos ang iyong mental na enerhiya. Sabay-sabay kang sinalubong ng matinding sakit ng ulo, tumutunog sa iyong mga tainga, at pagkahilo. Samandal ka sa isang sirang sasakyan, ang iyong mukha ay kasing putla ng multo. Ngunit nang tumingin ka sa paligid, ang landfill ay makapal na natatakpan. 50 mobile bombs. At ito pa lamang ang simula. Di nagtagal, nagpakita ang system ng isa pang notification. Ang bilang ng mga mekanikal na likha ay natukoy na lumampas sa 10. Naka-unlock ang Combat AI Module. Yaris, naka-unlock ang bagong function. Isip ng kayag. Biglang bumilis ang tibok ng puso mo. Sinubukan mong magbigay ng utos. Humanda kayo. Sa sumunod na sandali, ang 50 mekanikal na gagamba na nakakalat noon ay sabay-sabay na gumapang palabas at mabilis na bumuo ng perpektong parisukat sa harap mo. Pagkatapos ay nagbigay ka ng utos. Nagtago. Agad silang naghiwa-hiwalay, bumalik sa mga anino. Sa ilalim ng mga sirang sasakyan. Sa mga bitak ng basura. Lahat ng pulang ilaw ay sabay-sabay na namatay, na parang hindi sila kailanman umiral. Sa wakas, hindi mo mapigil ang mapatawa ng mahina. Ang galing mo, Jarvis, isip ng kayag. Ang mga mekanikal na likhang ito ay hindi na mga nakahiwalay na bomba, kundi ang tunay na binhi ng isang hukbo. Gayunpaman, nang sandaling iyon, narinig ang dagandong ng makina ng isang SUV mula sa malayo. Ang mga kasama ni Knifeface ang bumalik.
Malamang na gusto nilang kunan ng litrato ang iyong bangkay matapos kang limunin ng mga asong gala, para ipagmalaki at libangin siya. Ngunit nang walang ingat silang makarating sa lugar kung saan kanila iniwan, hindi isang trahedya ang kanilang nakita, kundi mga labi ng isang asong gala at ganap na kaguluhan. Ilan ang natigilan. Naramdaman din ni Knifeface na may mali. Sumigaw siya para lumabas ka. Ang sagot ay hindi boses ng tao, kundi isang serye ng mabibigat at metal na yabag. Kalansing, kalantang, kalantang. Dahan-dahan kang lumabas mula sa anino ng tambakan ng basura. Nakatayo ng tuwid sa ulan, ang iyong mga bionic na binti ay kumikinang sa malamig at kulay pilak na liwanag sa mga sinag ng flashlight. May mga tuyong dugo sa mukha mo, pero ang tingin mo ay kasing kalma ng isang bangin. Agad na nagbago ang mukha ni Knifeface. Ang mga binti mo, hindi niya maintindihan kung paano naging ganito kabilis ang mga binting nabali niya. Pero bago pa niya ito maproseso, naibigay na ng katawan niya ang sagot. Takot, apoy, patayin mo siya. Agad na pinunit ng mga putok ng baril ang kurtina ng ulan. Ang mga bala, na kasing kapal ng ulan ng bakal, ay mabilis na sumugod patungo sa iyo. Ngunit ang resulta ay mas malupit kaysa sa inaakala ni Knifeface. Madali mong naiwasan ang karamihan sa mga bala. Ang iilang tama sa iyong mga bionic na binti ay nagdulot lamang ng mga kislap. Nang hindi nagiiwan ng marka, nang hindi humihinto, patuloy kang sumulong. Sa wakas ay nataranta ang 5 lalaki, at ikaw, mga 10 metro ang layo mula sa kanila, ay biglang huminto. Dahan-dahan mong itinaas ang iyong kamay at pinitik ang iyong mga daliri. Isang pag-click, hindi masyadong malakas, ngunit sa kanyang mga tainga ay parang martilyo ng kamatayan ang tunog. Sa sumunod na sandali, ang mga tambak ng basura, ang mga sirang sasakyan, ang mga bitak sa semento sa paligid niya, lahat ng pang-aapi na iyon, na mas nakakatakot kaysa sa banta ng isang halimaw, ay tumakip sa kanyang anit. Umihi si Flacco. Mukha. Ang mga mersenaryong may hawak na kutsilyo ay nataranta at humingi ng tulong, ngunit ang signal ay tuluyang na-block na ng mekanikal na network. Tanging static na lang ang natitira. Tiningnan mo sila na parang mga baboy na handa ng katayin. Ngayon, sino ang mangangaso? Sino ang biktima? Walang makasagot, kaya ikinumpas mo ang iyong kamay at isang salita lang ang sinabi. Pasulong. 10 sumasabog na gagamba ang agad na tumalon palabas na parang 10 itim na palaso na pinaputok. Kumapit sila sa kanilang mga ulo. Kumapit sila sa kanilang mga dibdib, mahigpit na nakahawak sa katawan ng bawat mersenaryo. Ang mga lalaking iyon ay lumaban na parang mga baliw, ngunit ang mga kuko na metal ay hindi makawala. Sa sumunod na segundo, boom 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 boom. Sabay-sabay na umalangaw ang sunod-sunod na pagsabog sa maulan na gabi. Ang mga labi, mga piraso ng kagamitan, at ang shockwave ay unang lumipad sa kalangitan at pagkatapos ay sabay na bumagsak sa putik. Nang mawala ang usok, isang sunog at tiwangwang na bukid na lang ang natitira. Gayunpaman, si Knifeface ay humihinga pa rin, malubhang sugatan, at labis na naghihirap. Nakahiga lamang siya nang nanginginig sa putik. Naglakad ka palapit sa kanya, walang ekspresyon, kinuha ang kamera mula sa lupa, itinuon ang lente sa iyong mukha na nababalutan ng ulan, at sinabing salita por salita, Luke, hugasan mo ang leeg mo, pupuntahan kita. Nang matapos ka, pinatay mo ang recording at, sa ilalim ng takot na titig ni Knifeface, itinaas mo ang iyong mekanikal na binti at walang awang dinurog ito, tuluyan itong tinapos. Pagkatapos ay sinimulan mong pagnakawan ang mga bangkay, bala, rifle, terminal, tactical na gamit, at mga komunikador. Wala kang iniwang kapaki-pakinabang, ngunit nang buksan mo ang ball ng Todorino, huminto ka. Sa loob ay isang malaking holang bakal na natatakpan ng itim na tela, may bahid ng maitim na dugo sa paligid ng mga gilid. At mula sa ilalim ng tela, maririnig mo ang isang napakahinang ungol. Parang sanggol o naghihingalong hayop. Una mong sinira ang kandado, pagkatapos ay hinayla mo ang itim na tela, ngunit sa loob ng hola ay hindi isang batang tao, kundi isang asong palaboy na nababad sa dugo, puno ng mga sugat, at may napakahinang vital signs. Malinaw na malapit na itong mamatay. Agad na ipinahiwatig ng sistema na halos hindi na ito sulit baguhin, ngunit nang malapit ka nang mag-iwas ng tingin, bigla mo itong nakitang mabagsik na kinakagat ang isang basang manika. Luma na ang manika, may bahid ng dugo, at isa lang ang mata, ngunit agad mo itong nakilala.
Ito ang regalo sa kaarawan na binili mo para sa iyong kapatid na si Seno 3 taon na ang nakalilipas gamit ang kalahating taon mong natipid na sweldo. Naaalala mo pa rin kung paano niya niyakap ang manika, ang mga mata ay nagniningning sa tuwa, at sinabing papangalanan niya itong Shaoy. Sa ganoong paraan, para bang laging kasama niya ang kanyang kapatid. Tumama iyon sa iyo na parang mainit na bakal na tumutusok sa iyong isipan. Hindi mo maiwasang abutin ang iyong mga kamay. Ngunit nang sandaling iyon, ang naghihingalong asong palaboy ay umungol. Kahit hindi na siya makatayo, pinrotektahan pa rin niya ang manika ng buong lakas. Pinoprotektahan niya ang huling bakas na iniwan ni Senyo. Sa sandaling iyon, tumigil ka sa pagtingin sa kanya bilang isang aso. Naramdaman mo na lang na siya, tulad mo, ay iniwan ng mundong ito, ni Yuyurakan, ngunit desperadong kumakapit pa rin sa isang bagay, ayaw bumitaw. Habang naglalakbay, huminto ang iyong kamay. Sa huli, hindi mo inagaw ang manika, kundi marahang hinaplos ang ulo nitong may bahid ng dugo. Mula ngayon, hindi mo na kailangang gumala. Pagkatapos, kinuha mo ang lahat ng kristal na core na iyong natipon. Isa mula sa asong pangangaso, kasama ang ilan na iyong kinuha mula sa mga mersenaryo, ang daloy ng likidong pilak ay tuluyang nilamon ang asong naligaw. Umungol ito sa sakit habang ang durog na katawan nito ay pilit na hinubog ng mekanikal na kapangyarihan. Ang mga nasirang kalamnan ay tuluyang napalitan ng isang metalikong kalansay. Sa kanyang dating mahinang pulso, nagsimulang dumaloy ang malamig na dugo, na pinapagana ng mga nanomachine. Ang pagbabagong ito ay mabangis, sukdulan, walang awa, ngunit sa kabila ng lahat ng posibilidad, tiniis niya ng maglaho ang nakasisilaw na pilak na liwanag. Sa loob ng hola ay hindi na ang namamatay na asong gala, kundi isang bakal na werewolf, na nababalutan ng maitim na pilak na baluti, halos 1 metro ang taas hanggang balikat at mahigit 2 metro ang haba. Matagumpay ang pagbabago. Paglikha, Mechanical Werewolf. Antas LV3. Ang mga binti nito ay may hydraulico na istruktura, at ang mga matalas nitong kuko ay kumikinang ng may nagyayelong kinang. Ang iskarlatang elektronikong mga mata nito ay nagliliyab sa apoy, ngunit nang lumapit ito sa iyo, ibinaba lamang nito ang ulo nito at marahang hinaplos ang iyong mekanikal na binti gamit ang malamig nitong metalikong shell. Pagkatapos ay ibinuka nito ang bibig nito at dinuraan ang buo na dummy sa iyong paanan. Binuhat mo ang dummy, marahang pinunasan ang putik, at pagkatapos ay tumangala sa mekanikal na lobo. Binigyan mo ito ng unang utos. Atakihin ang kotseng iyon. Sa susunod na sandali, ito ay naging isang pilak na kislap, tumatawid ng 12 metro sa isang kisap mata. Isang malakas na tili ang umalangaw-ngaw. Nahati sa dalawa ang SUV na iyon mula harap hanggang likod, isang malinis na hiwa sa gitna. Ang hiwa ay kasing talas ng isang laser. Nang makita ito, sa wakas ay napangiti ka ng malamig. Ang mga gagambang sumisira sa sarili ay mabisa lamang para sa mga sorpresang pag-atake. Ang isang kawan ng mga gagamba ay maaaring lipulin ang isang pangkat. At ngayon ay mayroon ka ng isang mabigat na unit na kayang sumugod ng harapan at basagin ang mga linya ng kalaban, ngunit hindi pa ito tapos. Biglang nag-ingay ang tactical communicator na kinumpiska mo. Sa sumunod na sandali, isang malupit na boses ang sumigaw sa kabilang linya. Bakit hindi pa sumasagot si Dao Bealian? Hindi ba nila sinabing ang utos ng pamilyang Lu ay ibalik ang bangkay mo? Ang pangunahing puwersa ng Black Dragon Gang ay nakarating na sa labas ng Forbidden Zone, at sa loob ng 3 minuto ay lalamunan nila ang tambakan ng basura sa walang habas na apoy. Ang Black Dragon Gang, ang pinakamarumi at pinakamalupit na tagapagpatupad ng pamilyang Lu sa Forbidden Zone. Nang marinig mo ito, hindi ka nataranta, sa kabaligtaran, napangiti ka dahil alam mong darating ito. Dumating na ang sandali, at agad na umugang ang mga armored vehicle mula sa lahat ng direksyon, ang kanilang mga katawan ay may simbolo ng itim na ulo ng dragon. Ang mga machine gun mount ay hinang sa mga bubong, at ang mga roll cage ay nakausli na parang mga pangil ng isang mabangis na hayop. Pero mas nakakaabala kaysa sa mga armored vehicle na iyon. Sila ang mga lalaking tumatalon mula sa mga ito, mahigit 300 armadong mga tulisan, lahat ay may mga assault rifle, ang kanilang mga matang mabangis at nagpapakita ng brutal na karahasan na hinasa sa loob ng maraming taon ng pakikipaglaban sa Forbidden Zone.
Sa bubong ng nangungunang sasakyan ay nakaupo ang isang lalaking may isang mata at malaking katawan na may hubad na katawan, ang mga kalamnan ay nakaumbok na parang bato, at isinabit sa kanyang balikat ang isang napakalaking espadang pangkabayong hugis gate. Siya ang pinuno ng Black Dragon Gang, ang lalaking may isang mata, isang tunay na pangalawang antas ng paggising na may lakas, sigaw niya. Sino mang magpalabas kay Abe mula sa kanyang pinagtataguan, mahuli siyang buhay, at dalhin siya rito upang pahirapan ng maayos ay makakatanggap ng 10 beses na gantimpala. Ang mga tulisang iyon ay nabaliw sa tuwa at sumugod patungo sa junkyard, ngunit habang mas malalim ang kanilang paghahanap, mas nararamdaman nilang may mali. Napakaraming katahimikan, walang mga halimaw, walang putok ng baril, walang hininga ng tao, tanging tunog ng ulan at ang SUV na nasira kanina. At sa sandaling iyon, nakaupo ka sa ibabaw ng isang inabando ng 100 metrong signal tower, hinahayaang mabasa ka ng ulan. Sa pamamagitan ng optical probe ng Mechanical Wolf at ng swarm network ng JAB-EC, bumukas ang buong kaparangan sa harap ng iyong mga mata. Tulad ng isang real-time battle map, ang 300 heat spot ng tao ay isa-isang humahakbang patungo sa sapot ng kamatayan na iyong inilatag na. Iulat, pumasok na ang target sa trap zone. Iulat sa Commander, 72% ng mga target unit ang pumasok na sa explosive network. Dahan-dahan mong kinuha ang sigarilyo mula sa iyong bibig, ngunit hindi mo ito sinindihan. Tahimik mo lang na pinagmasdan ang mga tao sa ibaba hanggang sa ang isa sa mga thug ay nakatapak sa isang maluwag na steel plate, at nang itabi niya ito, lumitaw ang ganap na itim na mechanical spider. Nakatutok sa kanya ang mga matang kulay dugong pula, lahat ng buhok sa kanyang ulo ay nanigas. Ibinuka niya ang kanyang bibig upang sumigaw. Gayunpaman, sa mismong sandaling iyon, naihagis mo na ang hindi nakasinding upos ng sigarilyo mula sa tuktok ng tore patungo sa swarm network. Ibinigay mo ang pinakasimple at pinakamalupit na utos, pasabugan sa susunod na segundo. Sa gitna ng tambakan ng basura, hindi lang isang putok, kundi isang buong kalawakan ang biglang sumabog. Sabay-sabay na sumabog ang buong network ng mga pampasabog. Boom, 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 boom. Tila sinuntok ang daigdig ng isang napakalaking suntok. Agad na nayanig ang lupa, putik, mga bakal na baras, mga basag na pambalot ng sasakyan, at mga piraso ng armas, kasama ang mga tulisang iyon, ay inihagis sa ere ng shockwave, pagkatapos ay umulan. Ang mga Meniakis na ilang sandali pa ay sumisigaw na huhulihin kanila at kukunin ang gantimpala ay hindi man lang nagkaroon ng oras para sumigaw ng malakas. Agad silang nilamon. Ilang armored vehicle ang nabaligtad ng shockwave. Ang mga machine gun mount ay pumihit na parang mga alambre, at ang mga apoy ay sumibol, na nagkulay pula sa lahat. Kasabay nito, kalahati ng 300 kataong nakapaligid sa Black Dragon Gang ay nalipol. Gayunpaman, ang tunay na bangungot ay nagsisimula pa lamang. Bago pa man hamupa ang alikabok mula sa pagsabog, isang alulong ng lobo na may malakas at mekanikal na tunog ang umalangaw sa buong junkyard. Gumalaw ang mekanikal na lobo, kasunod ang isang kulay pilak na kislap. Tumalon ito mula sa likod ng isang bundok ng basura at sinunggaban ang magulong karamihan. Isang Meniakis ang itinaas ang kanyang armas, ngunit agad na nabulag ng isang nakamamatay na hampas. Ang isa naman ay lumingon upang tumakas, ngunit natamba at tinapos. Para itong isang mabilis na umiikot na talim na halwang metal, na paulit-ulit na sumisira at pumupunit sa karamihan, umaani ng mga buhay. Ang mga bala na tumama sa baluti nito ay nagdulot lamang ng mga kislap, ngunit hindi ito napigilan kahit bahagya. Kaya, tuluyang gumuho ng tuluyan ang mga nakaligtas. Sinimulan nilang ihagis ang kanilang mga armas, sumisigaw, lumingon, at tumakbo na parang mga baliw, parang kawan na dinadala sa isang katayan. Ngunit ng sandaling iyon, nanindigan ang lalaking may isang mata. Sa unang sandali ng pagsabog, naiwasan niya ang nakamamatay na atake dahil sa kanyang mababang uri ng alarm clock reflexes, ngunit ang shockwave ay naghagis sa kanya sa ere, at ang isang braso ay damyugo ng sagana. Gayunpaman, ang sugat na iyon ay lalo lamang nagpalawlas sa kanyang galit. Walang sino man sa inyo ang Atros, ungol niya. Umumbok ang kanyang mga kalamnan na parang tinurukan ng hangin. Lumabas ang kanyang mga ugat, ang kanyang buong katawan ay nakaunat ng isang paa, at ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay nabasag sa isang nakabibinging ungol. Inilunsad niya ang kanyang sarili na parang isang projectile sa mekanikal na lobo.
Ang kanyang espada ay hiniwa ang mga kabayo, pinupunit ang kurtina ng ulan na may nakabibinging tili, at bumagsak sa isang patayong hiwa. Bilisan mo, bastos ka. Ang lakas ng hiwa na iyon ay nagpakalat pa ng ulan na bumabagsak sa harap ng talem. Gayunpaman, hindi umatras ang mekanikal na lobo. Biglang nagliwanag ang iskarlatang elektronikong mga mata nito, at marahas nitong itinaas ang isang alloy claw. Sumugod ito pasulong. Sa sumunod na sandali, nagbanggaan ang putok, talem, at kuko. Isang nakabibinging metal na tili ang tumagos sa maulang gabi. Bumuhos ang mga kislap, at isang puting shockwave ang marahas na sumabog mula sa punto ng pagtama. Ang putik, mga kalat, at mga labi sa paligid nito ay itinapon sa hangin. Ang makamandag na mukha ay agad na nagbago, dahil sa suntok na iyon, hindi lamang niya nabigong hatiin ang mekanikal na lobo, kundi ang kakilakilabot na pag-atras ay nagpa-atras sa kanya ng 3 hakbang. Ang base ng kanyang hinlalaki ay agad na napunit. Tumulo ang dugo sa hawakan ng kutsilyo. Tumingin siya sa ibaba at nakita na ang talim ng kanyang high-carbon alloy short sword ay nabasag. Ngunit bago pa siya makabawi mula sa pagkabigla, gumalaw na ang mekanikal na lobo. Hindi ito umungal, hindi ito tumigil. Tanging ang mga pulang elektronikong mata nito ang umilo ng matindi, at sa sumunod na sandali, ang buong lobo ay naging isang pilak na kislap. Nawala ito sa akto, napakabilis. Napakabilis na si Venomous Eye ay nagkaroon lamang ng oras upang automatikong i-cross ang kanyang espada upang harangan. Ngunit ang target ng mekanikal na lobo ay hindi ang kanyang dibdib. Puwag! Kasabay ng isang nakakakilabot na tunog ng metal at buto, si Venomous Eye ay nagpakawala ng isang nakakapangilabot na sigaw. Pinanood niya ang brutal na puwersa ng pagkagat ng mekanikal na lobo na pinupunit ang kanyang kanang braso, ang may hawak ng sandata. Sa pagitan ng mga matatalim na sigaw, si Venomous Eye ay napaatras, hawak ang kanyang naputol na braso. Ang kanyang mukha ay ganap na nabaluktot. Ang lahat ng kanyang bangis, lahat ng kanyang kayabangan, ay nawala sa sandaling iyon. Tanging ang pangunahing takot lamang ang natitira, at ang kanyang pag-atras ay sumire rin sa moral ng iba pang mga tulisan ng Black Dragon Gang. Tapos na ang amo. Takbo, takbo ng mabilis. Isa siyang halimaw, isa siyang demonyo. Ang mga tulisan na dati may kumpiyansang sumulong, umaasa sa kanilang bilang at mga armas, ay tumakas sa lahat ng direksyon. Hindi man lang sila nag-abalang kunin ang kanilang mga baril. Gusto lang nilang makalayo hanggat maaari mula sa katayan na iyon. Ngunit walang balak si Senbei na palayain sila mula sa simula. Umungol ang mekanikal na lobo at sumugod diretso sa nakakalat na karamihan, parang isang mabilis na gulong ng hilingan ng digmaan. Saan man ito magpunta, ang mga tulisan ay natamba at nawawasak, nang walang pagkakataong depensa. Kasabay nito, sa paanan ng inabando ng 100 metrong taas na signal tower, mahinahong itinutok ni Senador ang assault rifle na kanyang kinuha. Hindi siya basta-basta nagpapaputok sa karamihan dahil, sa ilalim ng mga marka ni Jarvis, malinaw niyang nakikita kung sino ang mga operator ng mabibigat na armas, kung sino ang mga pinuno, kung sino ang sinusubukang tumawag ng mga reinforcement. Kaya paulit-ulit na umalangaw ang mga putok. Bang! Isang tulisan na malapit nang sumakay sa isang mabigat na machine gun ang nahulog sa lupa. Bang! Isa pang pinuno, nakayuko sa likod ng isang kotse, sumisigaw sa isang communicator. Agad siyang bumagsak at tuluyang bumagsak sa putik. Hindi madalas ang mga putok, ngunit ang bawat isa ay nakamamatay. Sa ibaba, ang mekanikal na lobo ay pawang namamatay ng harapan. Sa itaas, si Senbei, tulad ng kamatayan mismo, ay tumpak sa kanyang mga putok. Sa loob ng wala pang 10 minuto, ang 300 kataong piling tao ng Black Dragon Gang ay tuluyang nalipol, natalo, at nagulo. Ang ilang dosenang buhay pa, umiiyak, ay tumakbo patungo sa labasan ng tambakan ng basura, ngunit nang akala nila ay makakatakas na sila, biglang may bumagsak na figure mula sa 100 metrong tore. Si Senbei iyon. Mabigat na bumagsak ang mekanikal na katawan. Agad na gumuho ang sahig ng putik, mga bitak na parang sapot ng gagamba ang kumakalat sa paligid nito. Dahan-daang tumayo si Senador, walang emosyon, nakatayo sa harap ng grupo, hinaharangan ang lahat ng kanilang labasan. Kung sila ay darating, wala ni isa sa kanila ang aalis. Hindi malakas ang kanyang boses, ngunit nang makarating ito sa kanilang mga tainga, ito ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sandata.
May isang taong bigla na lang nagtaas ng baril, ngunit bago pa nila makalabit ang gatilyo, itinaas na ni Senbei ang kanyang kamay at marahang pinitik ang kanyang mga daliri. Nako! Sa sumunod na sandali, ang putik sa ilalim ng mga paa ng mga tulisan, ang mga nataob na sasakyan sa tabi nila, ang mga itinapong chassis ng kotse, ang mga tambak ng mga maluwag na pyesa, ay biglang lumikha ng isang malakas na kaluskos ng makina. Click, click, click. Pagkatapos, isa-isa, lumitaw ang mga bagong gagambang mekanikal mula sa mga anino at lupa. Ito ang lahat ng palihim na ginawa ni Senny sa mga pagitan ng labanan sa pamamagitan ng pagsipsip ng bagong enerhiyang metal. Ang mga tulisan ng gang ng Black Dragon na tumatakas pa rin sa tanawing ito ay agad na nabaliw. Ah, hindi, demonyo, isa kang sumpang demonyo. Ngunit si Senny, sa halip na magpaliwanag sa mga patay, ay tatlong salita lamang ang binigkas, hapunan. Sa sumunod na sandali, nagsanib puwersa ang mga pagsabog. Boom, 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 boom. Mas siksik kaysa dati, ang mga pagsabog ng pagkawasak sa sarili ay magkakaugnay na parang mga patak ng ulan. Isang maitim na alon ng mga makina ang kumalat sa karamihan, tuluyang nilamon ang huling ilang dosenang nakaligtas. Ang mga sigaw at pagsabog ay naghalo sa isang kaguluhan. Pagkatapos ay bumalik ang ganap na katahimikan. Patuloy na bumubuhos ang ulan. Sa buong junkyard, maliban sa iyo at sa iyong mga mekanikal na nilikha, wala nang natitirang buhay. Wala, mayroon pa ring isa. Tinapakan mo ang mga labi ng makina at mga bumagsak na katawan na nakakalat sa lupa. Dahan-dahan kang lumakad patungo sa lalaking may isang mata, ang pinuno ng Black Dragon Gang, na kanina lang ay sumisigaw na babaliin niya ang iyong mga buto isa-isa. Ngayon ay halos wala na siyang buhay, malubhang na sugatan, isang wasak na lugar. Parang nabubulok na bulate, dahan-dahan siyang gumagapang sa maputik na tubig. Naririnig niya ang iyong mga yabag. Tuluyan siyang nanigas. Hindi, huwag mo akong patayin. Hindi maipaliwanag ang kanyang boses. Dapat ay matagal na siyang namatay kasama si Senador Yao. Pagkatapos, dahan-dahan mong itinaas ang iyong mekanikal na kanang paa at malakas na yamakap. Kapayapaan. Kasabay ng mahinang tunog ng metal, malinis mong binali ang isang kahoy na patpat. Nawala ng malay ang lalaking may isang mata. Sa wakas, tuluyang namatay ang liwanag sa nag-iisang matang iyon. Pagkatapos ay sinimulan mong linisin ang larangan ng digmaan. Mga armas, bala, mga pyesa, baluti, mga kristal na core. Wala kang iniwan na maaaring magamit mo, lalo na ang mga biocrystal na core na nakakalat sa buong larangan. Isa-isa mo silang titipunin, sisipsipin. 1, 2, 10. Sa wakas ay nakalunok ka na ng 27 cores sa kabuuan. Sumikat ang energy bar sa system panel. Ang reserbang enerhiya ay 78%, 85%, 79%. Babala, ang reserbang enerhiya ay malapit ng umapaw, maubos, o mag-upgrade sa lalong madaling panahon. Ngunit ng sandaling iyon, ang tactical communicator na nababalutan ng putik sa baywang ng lalaking may isang mata ay nagsimulang mag-vibrate ng marahas. Umilo ang screen, iisa lang ang pangalan nito. Young Master Luz. Sandali kang huminto, pagkatapos ay dahan-daang kinuha ang communicator. Dahan-daang lumawak ang isang ngiti sa sulok ng iyong mga labi, matamlay at nagyayelo, ngunit may bahid ng halos nakakapangilabot na kasiyahan. Pinindot mo ang reply button sa loob ng matataas na pader. Sa mansyon ng pamilyang Lu, ang rooftop ay nagliliwanag sa liwanag. Ang mga kristal na chandelier ay sumasalamin sa mga kislap, at ang mga amoy ng champagne, pabango, at mamahaling pagkain ay naghalo. Ang buong banquet hall ay naglalabas ng isang luho na ganap na kakaiba sa kaparangan. At si Luque, na nakaupo sa pangunahing sofa na nakasuot ng puting suit na pinatahi, ay niyakap ang isang babaeng may magandang make-up. Ang kanyang ekspresyon ay kasing tamad na parang inutusan niya ang isang tagapaglipol ng insekto. Tinanong siya ng babae sa matamis na boses, malinis na ang salungguhit, mabahong bagay na iyon sa pinagbabawal na lugar. Hawak ni Luque ang kanyang baso ng champagne at walang pakialam na ngumiti. Isang slab lang na may isang paa. Pinadala ko ang lalaking may isang mata kasama ang 300 na tauhan. Sa ngayon, kahit ang mga buto ay malamang kinagat na ng mga halimaw. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang kanyang personal na communicator. Direktang linya iyon ng lalaking may isang mata.
Sumagot si Luke nang hindi man lang tumitingin. Nanatiling nanunuya ang kanyang tono. Lalaking may isang mata, na-record mo na ba ang video? Tandaan, dapat maganda ang anggulo. Gusto kong makita ng mabuti ang desperadong at nagmamakaawang ekspresyon ng hamak na iyon. Gayunpaman, ang magaspang na tawa ng lalaking may isang mata ay hindi lumalabas sa communicator, kundi isang static na ugong lamang. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, isang malalim at paos na boses, na parang kalabog ng metal, ang dahan-daang nagsalita. Luke, masarap ang champagne na ito. Sa pangungusap na iyon, agad na natigilan si Luke. Nang inag ang kanyang kamay, at nabasag ang salamin sa sahig na marmol. Natigil din ang musika at tawanan sa bulwagan. Lahat ay nakatitig sa pagkamangha, ngunit ang pinaka-nakakatakot na bagay ay darating pa. Pinilit ng tagapagbalita na paganahin ang isang holographic projection. Isang sinag ng liwanag ang ipinost ula sa gitna ng bulwagan. Hindi ang bangkay ni Seno ang ipinapakita sa imahe, kundi isang malaimpyernong larangan ng digmaan. Mga nataob at nasusunog na mga armored vehicle, mga bangkay sa lahat ng dako. Ang simbolo ng itim na dragon ng gang ay ganap na natatakpan ng alikabok at putik. At sa gitna ng larangan, isang mekanikal na werewolf na mahigit 2 metro ang haba, natatakpan ng shadow armor, ay tahimik na nakatayo, tinatapakan ang sira-sirang bandila ng Black Dragon Gang. Habang ang mga pulang elektronikong mata nito ay tumatagos sa projection, tila nanigas ang lalamunan ng buong banquet hall. Ang mga babaeng may mataas na antas ng lipunan at mga kilalang tao ay napaatras at sumisigaw, habang si Luke, nanginginig ang mga binti, ay bumagsak sa sahig. Pagkatapos ay dahan-daang tumaas ang kamera, at ang lumitaw sa projection ay ang iyong mukha, natatakpan ng putik at ulan, ngunit malamig at walang kulay. Nakatayo kang buhay sa gitna ng killing field na iyon. Ang projection ay bumaba ng kaunti pa, at ang napakalaking, isang mata na katawan ay nakahiga sa iyong paanan na parang isang putik. Malubhang sugatan, isang pira-piraso na kalat, ang nag-iisang mata ay nanginginig pa rin sa takot, ang mga salitang, Lu, iligtas mo ako, ay lumabas mula sa bibig nito ng may hingal. Ngunit bago pa man nito matapos ang pangungusap, itinaas mo na ang iyong kanang mekanikal na paa. Hindi. Si Luis ay nagpakawala ng isang nakakapangilabot na sigaw sa bulwagan, ang kanyang boses ay ganap na nabago, ngunit sa susunod na segundo, ang paa sa projection ay bumagsak pa rin. Ang isang mata na panaghoy ay biglang naputol, naiwan siyang ganap na hinihingal. Ang bulwagan ay napuno ng nakamamatay na katahimikan. Ang mukha ng lahat ay kasing puti ng papel. May nagsimulang manginig, may nagbuka ng bibig para sa muka, at si Luz, na takot, ay nakaramdam ng parang nagbabagang pakiramdam sa kanyang singit. Bumagsak siya sa sahig, hindi makapagsalita ng kahit isang buong pangungusap. Sa sandaling iyon, itinoon mo muli ang kamera sa iyong sarili, nakatitig kay Luz sa pamamagitan ng projection, ang iyong mga mata ay walang bahid ng galit. Bigla, binasag mo ang communicator at naging isang piraso ng scrap metal. Biglang natapos ang projection. Sa banquet hall ng pamilyang Lu, tanging mga kalat-kalat na piraso ng salamin ang natitira, isang grupo ng mga walang kulay na figure, at isang interview assistant na tuluyang naparalisa sa takot. Sa landfill, patuloy na hinuhugasan ng ulan ang mga labi ng communicator. Dahan-dahan mong itinaas ang iyong ulo, nakatingin sa mataas na pader sa malayo. Ngunit alam mo sa iyong puso na sa kasalukuyan mong kapangyarihan lamang, malayo ka pa sa kakayahang makapasok sa gate na iyon. Maaari mong lipulin ang Black Dragon Gang ng walang awa, ngunit para tunay na masira ang mataas na pader at tapakan ang pamilyang Lu, kailangan mo pa ng malayong lalakbayin. Kailangan mo ng mas mabigat na firepower, isang bagay na maaaring sumiklab sa mga lungsod at gumuho ng mga gate. Kaya, agad mong inilabas ang na-decrypt at detalyadong mapa mula sa one-eyed communicator. Isa-isa, minarkahan ang mga outpost, bodega, at resource point ng Black Dragon Gang, at sa wakas ay natuon ang iyong tingin sa pinakaloob na lugar. Ang rehiyong iyon ay may pulang bungo, ang inabando ng minahan. Maikli ang tala, ngunit sapat na kapansin-pansin. Babala, ang lugar na ito ay nagpapakita ng matinding reaksyon ng enerhiya. May isang malaking bagay na natutulog doon. Hindi pinapayagan ang paglapit. Nang makita ang mga salitang iyon, ngumiti ka. Isang malaking bagay. Nang tumila na ang ulan, hindi pa sumisikat ang bukang liwayway.
Sa sistema, nagsimula na ang countdown. Ang layo upang maabot ang pinto, 71 oras at 58 minuto. Naubusan na ng oras, at hindi pa rin sapat ang firepower. Una, inutusan mo ang mekanikal na lobo at ang kawan ng mga gagamba na linisin ang larangan ng digmaan, lansagin ang baluti, magdala ng metal, mangolekta ng mga armas, sumipsip ng enerhiya, ngunit kahit na iyon ay hindi pa sapat. Ipinakita ng system panel na ang mga reserbang metal at enerhiya ay hindi pa rin sapat upang tunay na linlanggan ng isang inner city tycoon. Kaya hindi ka na nag-aksaya ng oras. Tumalon ka diretso sa mekanikal na lobo at, kasama nito at isang kawan ng mga gagamba na lumaki na sa mahigit 200, sinundan ang mapa patungo sa inabando ng minahan, pinatay ang lahat ng nasa iyong landas. 100 kilometro ang layo. Ang inabando ng minahan ay nagmukhang isang sementeryo ng industriya na nakalimutan na ng mundo. Isang malaking bunganga, mahahabang gumuhong gusali, mga kinakalawang na conveyor belt, mga itinapong sasakyan ng minahan kung saan-saan, malamig na metal, at makapal na kalawang. Ngunit hindi tahimik ang lugar. Pagpasok mo pa lang sa lugar ng pagmimina ay isang pangalawang antas na butiki na kasing laki ng rhinoceros at natatakpan ng mga butong tusok ang sumugod mula sa mga guho. Mabilis itong sumugod, ngunit mas mabilis pang namatay. Hindi man lang ginalaw ng mekanikal na lobo ang mga kuko nito sa sandaling mag-cross ang kanilang mga landas. Marahas nitong iniangat ang ulo nito. Ang ulo ng lobo, na parang martilyo ng inhinyero, ay bumangga sa tagiliran nito. Pumutok, malinaw ang tunog ng pagkabali ng mga buto. Ang napakalaking katawan ng butiki ay lumipad ng diretsyo pataas ng mahigit 10 metro, ibinagsak ang kalahati ng pader, at bumagsak. Patay. Agad na pagpatay. Sunod, ang ilang natitirang pangalawang antas na halimaw sa minahan ay mabilis ding napatay. Ang industrial na relikyang ito ay walang putol na naging bagong base mo. Agad mong inutusan ang mga mekanikal na gagamba na i-scan ang buong minahan. Hanapin ang pinakamakapal na pinagmumulan ng metal. Di nagtagal, lumabas ang mga resulta, 120 metro sa ibaba ng pangunahing hukay, mayroong isang higanteng metal na target, kaya mahigit 200 mekanikal na gagamba ang agad na naging mga sapper at nagsimulang maghukay pababa sa mga dingding ng hukay. Ang dumi, mga kalat, at basurang mineral ay itinapon sa hangin. Pagkalipas ng kalahating oras, isang bahagi ng riles na mas makapal pa sa baywang ng isang matanda ang sa wakas ay lumitaw mula sa ilalim ng hukay. Nagpatuloy sila sa paghuhukay, at pagkalipas ng kalahating oras pa, isang tunay na napakalaking higanti ang bumungad sa harap mo. Ito ay isang labi ng isang nakalipas na panahon. Isang higanteng fusion mining excavator ang may sukat na mahigit 20 metro ang haba, ang mga bakas nito ay mas matangkad pa sa isang tao. Ang katawan ay nababalutan ng mabigat na baluti, na may napakalaking braso at balde na kahawig ng mga kuko ng isang sinaunang halimaw. Bagamat kinakalawang na, naglalabas pa rin ito ng hilaw at mabangis na kapangyarihang industrial. Halos sa isang sulyap ay naunawaan mo na kapag napuno na, ito ay magiging isang tunay na kuta ng labanan. Kaya agad kang tumalon sa ilalim ng hukay at inilagay ang iyong kamay sa bakal na plato. Jabisi, kunin mo ang excavator na ito bilang core at isagawa ang biomechanical fusion. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang sistema ay naghagis ng isang balde ng malamig na tubig sa iyo. Ang masa at dami ng target ay labis na lumampas sa limitasyon. Ang enerhiyang kailangan para sa infusion ay 37 beses sa kasalukuyang reserba. Natigil ang pag-usad ng pagsasanib sa 0.01%. Hindi sapat ang enerhiya, at tumayo ka sa harap ng natutulog na halimaw na bakal ng tahimik sa loob ng ilang segundo, pagkatapos ay gumawa ng isang mapagpasyang hakbang, dahil hindi ito maaaring tipunin sa pamamagitan ng pangangaso ng mga individual na piraso. Kaya, agad na inatake ang isang malaki, at hiniling mo kay Jabisi na i-scan muli ang minahan. Sa loob ng 10 kilometro radius, ang pinakamalakas na pinagmumulan ng biolohikal na enerhiya. Di nagtagal, sa hilagang bahagi ng mapa, isang malaking kanya ng minarkahan ng pula na may antas ng alerto sa pinakamataas. Pugad ng ikatlong antas na variant ng halimaw. Mga nakakalason na putakti. Panganib. 10-10 milyong variant ng makamandag na putakti. Hindi bababa sa isang ikatlong antas na reyna ng putakti. Sinuri mo ang lugar, unti-unting lumalamig ang iyong tingin.
Panganib. Ang kayamanan ay laging hinahanap sa panganib. Kaya, habang ginagamit mo ang scrap metal na makukuha sa minahan upang patuloy na makabuo ng mga tropa, sinamantala mo ang pagkakataon upang mabilis na i-upgrade ang iyong grupo ng mech spider. Ang simpleng explosive unit na mayroon ka ay sapilitang pinalaki ng mas komplikadong mga fire module at mech wolf. Mayroon din itong mabibigat na machine gun at mga armor plate na pinunit mo mula sa Black Dragon Gang. Nang sa wakas ay lumiwanag na ang langit, lumawak na naman ang iyong mech army, 350 gagamba, isang mech wolf na armado ng armado. Ngunit kung titingnan ang grupong ito, isa lang ang maiisip mo, hindi pa ito sapat. Gayunpaman, walang naghihintay na oras para sa kahit sino. Nang walang pag-aalinlangan, sumakay ka sa lobo at dumiretso sa hilaga. Pagkalipas ng 10 minuto, narating mo ang canyon. Ngunit bago ka pa makalapit, isang maasim at nakakasukang amoy ang bumungad sa iyo. Ang buong canyon ay napakatahimik na tila hindi ito pugad ng mga buhay na nilalang, kundi isang malawak na sementeryo. Itinaas mo ang iyong kamay upang pigilan ang hukbo, at nang sandaling iyon, isang siksik at nakakarinig na ugong ng mga pakpak ang biglang sumabog mula sa kailaliman ng canyon. Iniangat mo ang iyong ulo. Nagdilim ang langit. Hindi ito mga ulap, kundi isang itim na bagyo na nabuo ng 10,000 higanteng bubuyog na kasing laki ng lababon na may berde at makamandag na mga tusok na bumabagsak na parang tsunami. Sa sumunod na segundo, hindi mabilang na maputlang berdeng tusok ang pumupunit sa hangin, parang acid rain na bumabalot sa langit at lupa. Isang patak ng lason ang kinakalawang ang mga bato sa lupa, dahilan para magtilian at umusok ang mga ito. Anumang hukbo ng laman at dugo na haharap dito ay matutunaw ng buhay. Ngunit lumabas na ang dala mo ay hindi kailanman isang hukbo ng laman at dugo. Hindi mo man lang itinaas ang iyong ulo. Nagbigay ka lang ng utos sa pamamagitan ng isip ng pugad, pagbuo laban sa mga sasakyang panghimpapawid. Sa sumunod na segundo, 350 mekanikal na gagamba ang agad na nagdugtong ng buntot sa ulo, na bumubuo ng isang magkakaugnay, bakal na parang shell ng pagong na istruktura. Pagkatapos, sabay-sabay na bumukas ang mga likurang bahagi ng bawat gagamba, hindi mga tinak, kundi mga mikroskopikong istrukturang may katumpakan. Granada, nakakagulat, apoy. Bang, 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 bang. Sa isang iglap, tila ba hindi mabilang na mekanikal na pana ang sabay-sabay na sumasabog, 350 unit ang nagpaputok. Mahigit 2,000 mikroskopikong granada na may mataas na pasabog ang ipinadala nila sa kalangitan sa loob lamang ng isang segundo. Isang nakamamatay na sapot ng apoy, shrapnel, at mga shockwave ang agad na lumawak sa hangin, kumikislap sa mapula-pulang kalangitan. Ang mga lumilipad na makamandag na bubuyog ay bumagsak sa isang hindi nakikitang pader na bakal, isa-isa na nalipol sa ere, habang ang berdeng likido at nasusunog na laman ay umulan ng kaluskos mula sa isang putok. Ang itim na alon na bumabalot sa kalangitan ay napunit, na nagbukas ng isang nakanganga na bangin. At hindi mo sila binigyan ng pagkakataong magsama-sama muli. Mahina ang ungol ng mekanikal na lobo at, habang sumusugod sa iyo sa tumatagos na ulan ng asido, ay mabilis na sumugod patungo sa canyon, bumangga sa batong nakaharang sa pasukan ng pugad. Sa pagpupumilit nitong makapasok, ang loob ng pugad ay mas nakapandidiring at mabaho kaysa sa labas. Ang maasim at malinaw na mga itlog ng bubuyog at mga pumipilipit na larva ay nagkalat sa kuwebo sa ilalim ng lupa na parang isang malawak at nabubulok na sinapupunan. Gayunpaman, habang tinitingnan mo ito, hindi mo naisip ang pagkasuklam, kundi ang gininto ang kaibuturan. Kaya naman, 4 na salita lamang ang iyong sinabi, huwag mag-iwan ng kahit isa. Kaagad pagkatapos, 50 markadong mekanikal na gagamba ang sumugod sa pinakamakapal na lugar, at agad na sumabog. Boom! 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 Ang buong pugad sa ilalim ng lupa ay sumabog at naging isang dagat ng apoy, itlog, larva, at mga bubuyog na manggagawa. Lahat ay naging abo dahil sa init ng pagsabog, habang ang malalaking piraso ng mga stalactite at bato mula sa kisame ay umulan. Gayunpaman, ang gayong dagandong ay sa wakas ay nagising sa tunay na soberano mula sa kailaliman ng pugad. Kasabay ng halos nakakatusok na tili, isang reyna ng bubuyog na kasing laki ng isang maliit na truck ang biglang sumulpat sa ibabaw ng bato at sumilip pababa. Ang kanyang namamagang tiyan ay naging malalim at nakalalasong berde,
at ang kanyang dalawang pares ng malademonyong pakpak ay nanginginig ng napakabilis. Tumulo ang kinakaing uhog mula sa kanyang mga bibig. Ang kanyang malarena na aura ay mas nakakatakot kaysa sa alinmang naunang halimaw, isang reyna na nasa ikatlong antas, at isang ganap na galit pa nga. Agad kang tinitigan ng kanyang mga mata. Walang pag-aalinlangan, sumugod siya na parang berdeng kislap, ngunit wala ka pa ring mga binti. Gayunpaman, mas mabilis na tumugon ang mekanikal na lobo, tumalon sa hangin at kinagat ang isa sa kanyang nanginginig na mga pakpak. Pinunit ang buong pakpak kasama ang laman. Ang reyna ay sumigaw ng kaawa-awa. Ang kanyang malaking katawan ay bumagsak sa lupa, at nang gamulong ito, itinaas mo ang iyong sandata at tinutok sa kanyang napakalaking mata. Binuhos mo ang isang magasin. Ang mga bala na tumutusok sa baluti ay tumagos sa kanyang mga mata, na nagtalsikan ng berdeng likido sa lahat ng dako. Ang matinding sakit at pagkabulag ay nagpabaliw sa reyna, desperadong nagindayog gamit ang kanyang buo na pakpak. Ginawa niya ang kanyang huling pagsalakay. Ngunit mahinahon mong itinaas ang iyong mekanikal na kanang binti at ibinagsak ito sa kanyang ulo, sinipa ng malakas. Ang sensasyon ay nabasag, tulad ng isang martilyo na dumudurog sa hinog na prutas. Ang ulo ng reyna ay tinamaan ng isang mapaminsalang suntok. Ang berdeng likido ay tumalsik sa lupa, at ang kanyang malaking katawan ay humakbang pa ng 2 hakbang. Bago ito bumagsak, tapos na ang labanan. Lumapit ka at mahusay na binuksan ang nabasag nitong ulo, hinugot ang isang kasing laki ng kamao na core, isang matangkad na berdeng kumikinang sa kidlat. Isang mataas na kadalisayan, ikatlong order na gininto ang core, na maaaring gawing enerhiya. 100 nito, idinagdag sa una at pangalawang order na core na nakakalat sa lahat ng dako. Sapat na ito. Pagkalipas ng kalahating oras, halos puno na ang iyong reserbang enerhiya, bumalik ka sa ilalim ng inabando ng minahan, nakaharap sa higanteng excavator. Sa pagkakataong ito, inilagay mo muli ang iyong kamay dito. Sapat na enerhiya, natukoy. Isang heavy engineering chassis na angkop para sa protocol ng pagbabagong anyo tungo sa isang kuta ng digmaan. Na-activate ang huling pagribot. Sa sumunod na segundo, isang asul na liwanag ang sumikat sa kalangitan. Hindi ito isang ordinaryong pagbabago, kundi isang ganap na pagkawasak at muling pagtatayo. Napunit ang mga bakas, nabura ang baluti, ang braso at balde ay nagkahiwa-hiwalay sa ere, at naging isang halo-halong piraso. Ang buong excavator ay tila nasabit sa isang bagyong bakal na ginawa ng mga hindi nakikitang kamay. Hindi mabilang na mga bahaging metal ang natunaw sa daloy ng datos. Ang mga ito ay lumawak, na-compress, at muling binuo sa isang hindi maisip na paraan. Pagkalipas ng 12 segundo, humupa ang bagyo. Wala na ang mining excavator. Sa lugar nito ay nakatayo ang isang 10 metrong taas na humanoid war machine, na babalutan ng mat at opaque na baluti, walang anumang kalabisan na palamuti. Tanging ang pinakadalisay na linya ng karahasan lamang. Ang kaliwang braso nito ay isang high-frequency chainsaw na naka-fuse sa kanan nito, isang mabigat, kambal na kanyan sa magkabilang gilid ng mga balikat nito. 2 kumpol ng missile launcher ang nakasabit sa honeycomb nitong istruktura. War Fortress. Level 1 Raider. Nag-login na si Ja. Hindi ka nag-atubili kahit isang segundo. Diretso kang pumasok sa bukas na kompartamento sa dibdib nito. Habang sumasara ang hatch, hindi mabilang na neural connectors ang nakakabit sa likod ng iyong leeg. Nagsimula ang neural synchronization. 10%, 50%, 100% kompleto na ang synchronization. Roland Zhao, maligayang pagdating sa cockpit, Commander. Sa sandaling iyon, hindi mo na naramdaman na nakaupo ka sa cockpit, kundi parang ganap kang sumanib sa higanteng bakal na iyon. Ang mga sensor ng mecha ay naging iyong mga mata at tainga, ang mga panginginig ng lupa, ang daloy ng hangin, ang mga hugis ng malalayong mga guho. Naging mas malinaw ang lahat kaysa dati. Kaya 2 salita lang ang sumagi sa isip mo. Aktibo. Boom. Sa ibabaw ng napakalaking ulong metal ng mecha, isang pulang mata ang biglang nagliyab. Sinubukan mong humakbang, Don. Sa sandaling dumampi ang higanteng paa sa lupa, marahas na nayanig ang lupa. Ang matigas na bato ay nabasag at naging napakalaki, parang sapot ng gagamba. Sa paglalakad mo pa lang, nagdudulot ka na ng pagkawasak na kapantay ng isang kombensyonal na sandata. Pagkatapos ay itinaas mo ang iyong kaliwang braso at ginamit ang saw blade.
Isang nakabibinging tili ang agad na umalangaw sa buong minahan. Iwinagayway mo ang iyong braso at hamampas ng paalang patungo sa isang mabatong burol na mahigit 10 metro ang taas. Nang sumunod na segundo, ang itaas na kalahati ng burol na iyon, sa isang perpektong makinis na hiwa, ay dahan-daang dumulas at bumagsak sa lupa. Ang hiwa ay parang salamin. Pagkatapos ay itinutok mo ang kambal na kanyan sa iyong kanang braso sa isang gusali. 1 kilometro ang layo, ang pangunahing opisina ng inabando ng minahan. Nagpaputok ka. Boom! 2 bala na tumutusok sa baluti at malakas sumabog sa kalangitan. Ilang sandali pa, ang buong pangunahing gusali, na parang tinamaan ng isang higanteng suntok, ay sumabog mula sa gitna. Sabay na sumiklab ang reinforced concrete at apoy sa ere. Sa isang kisap mata, tanging ang mga nagbabagang guho na lamang ang natitira. Sa loob ng cockpit, pinanood mo ang gusali na naging durog na bato sa loob lamang ng 2 putok. Ang nakakabahalang pakiramdam ng takot tungkol sa kakulangan ng firepower na taglay mo sa wakas ay nakahanap ng tunay na ginhawa sa unang pagkakataon. Inabot mo at marahang hinaplos ang cold control lever, habang bumubulong, ngayon ito ang tinatawag kong pagkatok sa pinto. Ngunit ang cold counter ng system ay patuloy na nagpapaalala sa iyo ng pagkaapurahan ng realidad. Oras na natitira para kumatok sa pinto, 47 oras 32 minuto. Alam mong ang pag-ikot ng pinto ay isa sa mga opsyon sa OpenSiba, ngunit hindi sapat ang isa. Kailangan mo ng mas maraming canyon, mas maraming firepower, mas maraming mechanical unit para pangasiwaan ang labanan. Kaya mabilis na napunta ang iyong tingin sa mga inabando ng conveyor belt at production lines na umaabot ng milya-milya sa loob ng minahan. Isang bagong plano para sa malawakang pag-deploy ang nabubuo na sa iyong isipan. Gayunpaman, nang malapit ka nang maglabas ng susunod na utos ng construction, isang matinis na alarma ang biglang tumunog sa loob ng cockpit. Nanliit ang iyong mga mata, at tinitigan mo ang interface ng radar. Sa screen, ang mga hindi pamilyar na ilaw, na dating dilaw, ay papalapit sa minahan ng mabilis mula sa lahat ng direksyon. At nang makumplito ng radar ang pagtukoy, ang mga puntong iyon, sa loob lamang ng ilang segundo, ay naging pula ng dugo, na kumakatawan sa matinding puot, na siksik na tumatakip sa buong screen ng radar. Babala, malalaking armadong unit ng kaaway ang papalapit. Dami, humigit kumulang isang buong batalyon na pinalakas. Resulta ng pagkakakilanlan, mga tropa ng Wall Garrison. Ikapitong Mobile Group, sa harap mismo ng iyong mga mata. Habang naghahanda ang rolling na magpadala ng mas maraming tropa, biglang tumunog ang alarma sa cockpit na parang baliw. Sa holographic radar, hindi mabilang na pulang tuldok ang nagtagpo mula sa lahat ng direksyon na parang isang malawak na pulang lambat na unti-unting papalapit. Iisa ang target, ikaw, sa gitna ng minahan. Natukoy ang malalaking armadong unit ng kaaway. Dami, 1124. Resulta ng pagkakakilanlan, mga tropa ng Wall Garrison. Ikapitong Mobile Group. Tinatayang oras ng pakikipag-ugnayan, 11 oras, 45 minuto, 12 segundo. Isang buong mobile group, kasama ang mga tangke, armored vehicle, at self-propelled artillery. Ang laki na iyon sa kaparangan ay sapat na upang wasakin ang isang maliit na bayan. Gayunpaman, habang nakatitig sa dagat ng mga pulang tuldok, malayo sa pagkataranta, binigkas mo lamang ang isang pariralang nagpapawalang bisa, 11 oras, tama na. Nang sumunod na segundo, tumalon ka palabas ng cockpit ng rolling. Pagkatapos lumapag, hindi mo man lang nilinggan ang iyong ulo, kundi dumiretso sa kinakalawang at hindi na ginagamit na gusali ng refinery ng ore sa loob ng minahan. Alam na alam mo na ang mga krisis ay hindi kailanman masama. Para sa iba, ito ay isang sentensya ng kamatayan, ngunit para sa iyo, ito ang pinakamahusay na plano sa produksyon. Bang! Matapos sipain ang kinakalawang na pinto ng halwang metal, papasok ka sa pabrika mula sa lumang panahon, tahimik sa loob ng maraming taon. Mga higanteng makina, mga smelting furnace, mga conveyor belt, mga robotic arm, lahat ay natatakpan ng alikabok, parang mga bangkay na iniwan ng industrial na sibilisasyon. Ngunit sa iyong mga mata, hindi sila basura, kundi ang kalansay ng isang pabrika ng armas. Lumapit ka sa central control panel, at walang pag-aalinlangan, inilagay ang iyong kanang kamay dito. At nag-load ang subprogram. Kokontrolin ko ang lahat ng ito.
Sa susunod na sandali, isang asul na data stream ang naglakbay mula sa control panel sa buong lugar ng pabrika. Ang mga makina, tahimik sa loob ng mga dekada, ay agad na nabuhay, na parang nilagyan ng kaluluwa. Tatlong inabando ng linya ng produksyon ang sabay-sabay na pinaandar. Pinapalakas ang mga lumang conveyor belt, pinapalitan ng mga press ang mga molde sa mabilis na bilis, at itinatapon ng napakalaking smelting furnace ang lahat ng metal na makukuha mula sa minahan patungo sa smelting furnace bilang isa. Sa utos, biglang nabuhay ang buong lugar ng pagmimina. Mahigit sa 300 mekanikal na gagamba at mekanikal na lobo ang agad na ipinakalat, na naging pinakamabisang demolition crew. Mga kariton, bakal na biga, suporta sa transportasyon, mga inabando ng tubo, ang kalahating gumuhong kalansay ng pabrika, lahat ay marahas nilang winawasak. At pagkatapos ay itinatapon ng maramihan sa smelting furnace. Umiihip ang apoy, dumadaloy ng malakas ang tinunaw na metal. Pagkatapos ay nagsisimula ang tunay na industrial na pagpatay. Ang mainit na tinunaw na bakal ay ibinubuhos sa mga molde, at pinupukpok ito ng press, na bumubuo ng mga shell ng gagamba. Ang mga mekanikal na braso ay hinangin at binubuo sa mabilis na bilis sa conveyor belt hanggang sa kaibuturan. Sa dulo ng linya ng produksyon, bawat bagong mekanikal na gagamba ay halos hindi dumadampi sa lupa, ang anim nitong pulang elektronikong mata ay nagliliyab, at pagkatapos ay mabilis na tumalon upang sumama sa patuloy na lumalaking agos ng bakal. Ang mga bilang ay nagsisimulang tumalon ng mabilis. Sa loob lamang ng 3 oras, hindi ka na gumagawa ng mga sundalo, kundi nagpapanday sa kanila, ngunit itinuturing mo pa rin itong mabagal. Kaya agad mong sinimulan ang pangalawa, mas komplikadong linya ng produksyon, na binabago ang layunin Warwolf Assembly. Ang mga bagong mekanikal na lobo ay nagsisimulang tipunin ng maramihan. Panlabas na baluti, maliliit na kanya ng bulkan, pinatibay na istrukturang hidraliko. Isa-isa silang idinagdag. Ang mabangis na grupo ng mga mekanikal na lobo ay nagsisimulang umunlad at maging mabibigat na halimaw na pang-atake. Habang papalapit ang bukang liwayway, ang loob at labas ng minahan ay ganap na nabago. Sa puso ng minahan ay hindi na isang walang laman na industrial na kaparangan, kundi isang koleksyon ng mahigit 3,000 malamig na mekanikal na unit. Sa kanila, 300 bagong pinahusay na mekanikal na warwolves ang nakatayo na parang mga Praetorian Guard sa paligid ng Dominator, na nakadeploy sa isang 5 kilometrong perimeter sa paligid ng minahan. Natanaman na niya ang lupa ng isang siksik na patong ng mga mekanikal na gagamba. Para sa iba, isa itong kaparangan, ngunit para sa iyong mga mata, isa itong tunay na minahan ng mga nakamamatay na nilalang. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nakaramdam ka ng kaunting seguridad na hindi mo naranasan sa loob ng mahabang panahon. Pagkalipas ng 10 oras, nagsimulang lumiwanag ang langit. Dumating ang 7th Mobile Group. Daan-daang sasakyang pang-combat ang nagpalipad ng mga ulap ng alikabok mula sa abot tanaw, sumusulong ng may lakas, mga tangke, mga armored personnel carrier, mga self-propelled artillery na nakahanay, isang kahangahangang agos ng bakal na naglalayong durugan ang buong minahan hanggang sa pundasyon nito. At sa loob ng command vehicle, itinaas ng Supreme Commander ng 7th Mobile Group, si Major Raymond, ang kanyang binocular na may tipikal na kayabangan ng isang mataas na opisyal. Sa kanyang mga mata, ikaw ay walang iba kundi basura na nakatago sa isang ipinagbabawal na sona. Isang itinakwil sa mga tambak ng basura. Ang katotohanang nalipol mo ang Black Dragon gang kahapon ay walang iba kundi isang swerte. Ngayon, sa harap ng isang regular na hukbo, wala ka man lang karapatang lumaban. Kaya naman sumulyap lamang siya sa minahan at, nang may malamig na ngiti, inutusan ang lahat ng unit ng artillery na magpaputok ng 3 bala nang walang pinipili. Gusto kong burahin ang lugar ng pagmiminang ito sa mapa, kasama ang anumang bakas na iniwan ng hamak na taong iyon na nagngangalang Senbei. Kinabukasan, 20 pangunahing tangke ng digmaan at 20,155 mm self-propelled howitzer ang sabay-sabay na nagtaas ng kanilang mga baril. Boom! 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 Ang buong mundo ay umalangaw sa isang agarang panaghoy. Ang bakal at apoy ay pumailan lang sa kalangitan, na naging hindi mabilang na kulay kahel na kislap na bumagsak sa minahan. Unang round, pangalawang round, ikatlong round. Ang pambobomba ay tumagal ng buong 10 minuto. Nabahira ng apoy ang kalahati ng langit ng pula, at ang mga ulap na parang kabute ay pumailan lang sa ere.
Ang buong bundok ng pagmimina ay tila nabunot mula sa mga ugat nito. Sa sasakyan ng command, inihanda na ni Ryund ang kanyang kape. Para sa kanya, sa ilalim ng apoy na ganito kalakas. Walang dapat awa sa mga tao o sa mga labi ng mga gusali. Ngunit nang mawala ang usok, ang tanawin ay nagpawalang salita sa buong 7th Mobile Group. Ang planta ng pagpipino sa puso ng minahan ay ganap na buo. Isang napakalaking asol na kalasag ng enerhiya, tulad ng isang nakabaligtad na canopy, ang mahigpit na tumakip sa lugar ng pabrika. Ang pambobomba, na dati ay magpapatag sa mga bundok, ay nanatiling hindi maipaliwanag. Noon din, mula sa pabrika, sa pamamagitan ng isang loudspeaker, ay narinig ang iyong sarkastiko na boses. Ang mga aso ng pamilyang Luz ay mayroon lamang ganitong lakas. Hindi man lang ito warm up, hindi man lang sapat para kilitiin ako. Ang mga salitang ito, tulad ng mga sampal, ay tumama sa mukha ng lahat sa 7th Mobile Group. Agad na nagalit si Raymond, iwinasiwas ang kanyang espada ng pamumuno, at sumigaw ng paos. Kumpanya ng tangke, sumugod ng buong bilis. Durugan ang bala ng pagong. Durugan ang mga tangke. Hindi pa siya tapos magsalita ng 20 pangunahing tangke ng labanan ang sumugod. Mahigit 1,000 sundalong infantry ang sumunod sa likuran. Ang buong grupo ng mga mobile ay naging parang sibat na bakal na diretsyong tumama sa harapan ng minahan. Ngunit nang makaabante na sila ng wala pang 500 metro, ang tangkeng pangunahin ay nagkaproblema. Ang bakas nito ay tumama sa isang maliit na piraso ng kinakalawang na metal. Kaagad pagkatapos, 3 mekanikal na gagamba ang lumabas mula sa lupa. Nang agad na mailigtas ang kanilang sarili sa dugtong ng chassis at riles, ang driver sa loob ng tangke ay hindi man lang nagkaroon ng oras para gumanti. Nang mangyari ang pagsabog, boom! Ang 60 toneladang tangke ng labanan na iyon ay napunit mula sa mga bakas nito. Ang chassis ay nabasag, ang mga bakas at gulong ng kargamento ay sumabog at naging mga pira-piraso, at ito pa lamang ang simula. Nang sumunod na segundo, sa buong daanan ng pagkarga, libu-libong pulang tuldok ng liwanag ang sabay-sabay na nagliyab mula sa ilalim ng lupa, sa ilalim ng mga scrap metal, sa gitna ng mga tambak ng buhangin. Sa mga gilid ng mga bunganga, hindi mabilang na mga gagambang mekanikal ang sabay-sabay na lumitaw, parang salot ng mga insektong bakal na umaangat mula sa impyerno, na dumadagsa sa mga tangke, mga sasakyang may baluti, at mga tao. Ha ha ha. Sumunod ang mga siksik na pagsabog sa isang iglap. Hindi pa man tumatama ang alon ng bakal sa kalasag. Malubha ng tinamaan ng mga ambush mine, na nagpabaliktad ng ilang tangke, tumutusok sa mga sasakyang may baluti, at nagpatambo sa mga infantry sa gitna ng apoy at mga shockwave, ang vanguard ay ipinadala sa impyerno halos sa unang pagtama. Sa command vehicle, si Raymond Daba, na nakatihaya, ay pinanood ang surveillance footage, ngunit ang tunay na bangungot ay darating pa. Nang ang pormasayo ng mobile group ay nabasag at nakakalat sa gitna ng minahan, ang pabrika ng digmaan, na nanatiling tahimik, ay dahan-daang binuksan ang napakalaking pinto ng halwang metal nito ng may mabigat na hakbang. Lumitaw ito mula sa kadiliman. Isa pang hakbang, at pagkatapos ay isang 10 metrong taas, humanoid, at mekanikal na figure ang humakbang pasulong mula sa pabrika. Itim na baluti, isang chainsaw sa kaliwang braso, isang kanyon na may 2 baril sa kanan, isang malamig, at pulang mata. Lumipad ito sa larangan ng digmaan na parang isang tunay na Diyos ng bakal na bumangon mula sa kailaliman ng ilang. Ito ang pinuno, at ang pagpapakita lamang nito ay halos mawalan ng hininga sa buong 7th Mobile Group. Natigilan ang mga driver ng tangke, nagulat ang mga sundalong infantry, maging si Raymond ay nawalan ng imak sandali. Gayunpaman, ang likas na ugali ng militar ang nagtulak sa kanila na magpaputok. Ang natitirang mga tangke, 12 sa kanila, ay sabay-sabay na inikot ang kanilang mga tore, lahat ng kanilang mga kanyon ay matapang na nakatutok sa pinuno. 12 malalaking kanyon na tumutusok sa baluti, na nilamon ng apoy, ang tumama sa breastplate at mga panangga sa balikat nito. Nilamon ng pagsabog ang napakalaking mekanikal na katawan, ngunit nang mawala ang usok, naroon pa rin ang pinuno, na may ilang mababaw na puting marka lamang sa baluti nito, hindi man lang itinuturing na mga sugat. Sa loob ng cockpit, napanood mo ang pagkakasunod-sunod ng datos ng pinsala sa baluti, 0.1%. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa sulok ng iyong mga labi.
Tapos na ang warm-up. Sa sumunod na segundo, ang mga rear thruster ng ruler ay nagbuga ng asul na apoy. Ang 100 toneladang bakal na katawan, na mabilis na humahampas sa hindi makatwirang bilis, ay naging malabo at bumangga sa pormasayo ng tangke. Bahagyang sinubukan ng unang tangke ng Tiger na umatras bago bumagsak ang chainsaw mula sa langit. Nang walang anumang pagtutol, ang tore ng tangke, kasama ang kalahati ng katawan nito, ay malinis na naputol ng nag-aalab na talim. Kaagad pagkatapos, ikaw ay bumagsak. Boom! Isa pang tangke sa tabi nito. Ito ay nadurog na parang pancake. Pinunit ang mga tangke gamit ang iyong mga kamay. Dinudurog ang mga armored vehicle gamit ang iyong mga paa. Hindi na ito isang labanan, kundi isang ganap at madurog na demolisyon. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang kaunting natitira sa armored force ay nabasag ng tagapamayapa. Sunod-sunod na apoy ang bumangon mula sa pulang bakal na willow, na dating itinuturing ng mga magnates na kanilang trump card. Bago iyon, ito ay kasing babasagin ng curtain. At tila hindi pa rin ito sapat, kaya pinindot mo ang pulang buton sa gitnang console. Ganap na pag-atake. Sa sumunod na sandali, sabay-sabay na bumukas ang lahat ng hatch ng pabrika. Mahigit 2,000 mechanical spider at 300 bagong mechanical warwolf na may mga kanya na Vulcan ang sumugod na parang isang nagngangalit na itim na baha, dumaan sa minahan at kumalat patungo sa infantry na nagsisimula ng gumuho. Habang sila ay umaatras, agad silang nilamon ng alon, tinakpan ang buong kaparangan. Ang mga mechanical warwolf ay sumugod ng may katumpakan sa mga tumatakas na tropa, habang ang mga mechanical spider ay pumasok sa mga pormasayon at umakyat sa ilalim ng mga armored vehicle, sa ilalim ng mga bakas ng self-propelled artillery, bago sumabog ng may nakabibinging dagandong. Sa isang iglap, ang larangan ng digmaan ay naging parang impyerno. Sa wakas ay natarante si Raymond. Dali-dali niyang inutusan ang kanyang command vehicle na tumalikod at tumakas. Ngunit ng sandaling iyon, dahan-daang itinaas ng peacekeeper ang mga missile launcher sa kanyang balikat, at 12-dosenang pulang lock frame ang sabay-sabay na bomb alot sa kanyang sasakyan. Dumating ang kamatayan. Ibinunyag ni Raymond ang kanyang huling baraha. Boom! Isang nakakatakot na aura ang biglang sumabog mula sa loob niya. Agad na napunit ang kanyang uniforme ng militar. Ang maitim na pulang ron ay sumabog sa kanyang buong katawan. Ang kanyang mga kalamnan at kalansay ay namaga ng husto. Ang kanyang balat ay mabilis na natakot, na bumubuo ng isang siksik, malabulkanikong batong baluti, isang nilalang na nagising sa ika-4 na koneksyon, bilang karagdagan sa sistema ng petrification. Ang mga nakaligtas na sundalo, na nakasaksi sa eksenang ito, halos sabay-sabay na naisip ang isang pangwakas na pag-asa. Para sa kanila, ang isang nagising sa ika-4 na koneksyon ay papalapit na sa antas ng maalamat na kapangyarihan. Hindi pagmamalabas na sabihin na ang kanyang katawan ay kayang tiisin ang mga bala ng artillery. Hanggat kaya kang tapusin ni Raymond sa cockpit, ang labanang ito ay maaari pa ring baligtarin. Kaya't umungal si Raymond sa kalangitan, tumalon, at sa ere ay malakas na nag-imatize ng isang 3 milya ang haba, maitim na pulang espada ng enerhiya na direktang nakatutok sa peacemaker. Kung mahuli mo ang pinuno sa cockpit, maguguho ang gang. Hindi naman masama ang ideya mismo, ngunit ang problema ay hindi na hindi siya nakaharap sa isang lumang mecha, kundi dahil hawak pa rin niya ang mga kutsilyo sa loob ng cockpit, habang pinapanood mo ang pulang tuldok na minarkahan ng system bilang iyong pang-4 na koneksyon sa buhay. Petrification system, kahit isang kislap ng awa ang kumislap sa iyong mga mata. Para magpatuloy sa pakikipaglaban sa isang primitive na paraan. Sa sumunod na segundo, bahagyang itinaas mo ang iyong kamay. Ang istruktura ng tila isang twin-barreled cannon sa kanang braso ng peacemaker ay agad na nagbago. Ang internal drum system ay umikot ng buong bilis. Ang canyon ay naging maliwanag. Hindi ito isang ordinaryong mabigat na canyon, ito ay isang bulkan na may 630 mm na tubo, na nakatwin. Bamulong ka ng isang parirala. Nagbago na ang panahon. Hindi ito tunog ng isang putok ng baril, ito ay isang umuugong na bagyo ng bakal. Dalawang pagsabog ng kulay kahel na apoy, na binubuo ng hindi mabilang na mga bala ng incendiary, na tumutusok sa baluti, ang sum-ire sa kalangitan sa isang iglap, na tumama kay Raymond sa ere. Ang unang bala ay sum-ire sa kanyang protection na enerhiya. Ang ika-10 ay tumagos sa kanyang baluti na bato.
Ang ikasandaan ay tuluyang sum-ira sa kanyang pandepensang patong. Mula noon, hindi na kailangan ang pagbibilang. Sa loob ng wala pang 3 segundo, ang nagising na nilalang ng ikaapat na koneksyon, na ilang sandali bago iyon ay tila isang Diyos na bumaba, mayabang at hindi malampasan, ay nap-unit at nolly-pole sa ere ng matinding lakas ng apoy. Walang mga sigaw, walang kontra-atake, tanging mga labi ng maitim na pulang enerhiya na may halong mga piraso ng kagamitan ang bumagsak sa lupa. Huminto ang hangin, at tumahimik ang larangan ng digmaan. Ang mga nakaligtas na sundalo ay nakatitig sa kalangitan ng may pagkabigla hanggang sa ang isa sa kanilang mga sandata ay bumagsak sa lupa ng may kalabog. Ang iba, na parang biglang nabunot ang kanilang mga gulugod, ay sunod-sunod na lumuhod. Sumusuko kami. Sumusuko kami. Huwag mo akong patayin, pakiusap. Nagkamali kami. Hindi na namin ito uulitin. Sabay-sabay na umalangaw ang mga pakiusap. Ngunit ikaw, habang nakatingin sa kanila, ay bumigkas lamang ng isang parirala, tulad ng kapag may avalanche. Wala ni isang snowflake. Ito ay inosente. Pagkatapos ay inutusan mo ang buong hukbo na kumilos ng walang awa. At sa gayon ay nagsimula ang pangwakas na pagpatay. Nang tunay na sumikat ang unang mga sinag ng bukang liwayway, wala na ang 7th Mobile Unit. Sa paligid ng minahan, tanging ang nasunog na lupa, baluti, at mga nakakalat na piraso ng kagamitan ang natitira. Ang tagapamayapa ay nakatayo sa gitna ng larangan ng digmaan, dahan-daang yumuko, at gamit ang napakalaking mekanikal na kamay nito, inukit nito ang malalaki at nakikitang mga salita sa lupa. Pagbibilang isang araw. Muli, pinilit mo si Jarvis na muling magtatag ng koneksyon sa channel ng komunikasyon ng 7th Mobile Group, na inilalagay ang imaheng ito ng real-time direkta sa panloob na network ng Highwall at bawat channel sa loob ng Highwall. Sa silid ng deliberasyon ng pamilyang Lu, ang mga matataas na opisyal ay umiinom ng pulang alak habang naghihintay ng balita mula sa harapan. Sinusubukan pa nga ni Luenyo na pakalmeyan si Luque, sinasabi sa kanya na kapag ibinalik ni Raimon ang ulo mo, isasabit niya ito sa tabi ng kama niya para makita niya ito araw-araw at mailabas ang kanyang galit. Ngunit ilang segundo lang ang lumipas, napilitang magbago ang buong holographic display. Nababalot ng usok ng pulbura ang minahan, umikot at lumipad sa ere ang mga tangke at armored vehicle, nakakalat ang mga bangkay ng mga tagapagtanggol sa lupa, at ang 10 metrong taas na fuse sa gitna ng larangan ng digmaan. Napuno nito ang unang visual transmission. Sa sandaling iyon, takot na takot sila. Sa minahan, hindi mo na pinansin ang komosayon sa loob ng mataas na pader dahil alam mong pampaganya lang ang pananakot. Darating pa ang tunay na dagok. Kaya agad mong inilagay ang lahat ng production lines sa overload mode at malamig na inutusan kinabukasan. Magpapadala kami ng mga tropa sa mataas na pader. Noon lang, isang bagong notification ang lumabas sa loob ng system. Sabay-sabay na lumampas sa strategic threshold ang mga mechanical unit at energy reserve. Nakumpleto na ng Yaris, na dating auxiliary module lamang, ang buong upgrade nito. Opisyal nang na-activate ang Ultimate Tactical Command, ang Yarvis. Mula ngayon, magpaplano ako para sa iyo. Bawat hakbang patungo sa obra maestra. Sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay hindi na lamang isang malamig at mekanikal na tunog, kundi isang mas mataas, mas makatuwiran, halos banal na kawalang bahala. At higit sa lahat, siya ang pamaasan sa iyong buong pasanin sa pagkalkula. Dati, kahit na kaya mong kontrolin ang buong hukbo, habang dumarami ang bilang ng mga unit, ang mental na pile ay biglang tumindi. Ngunit ngayon ay iba na. Si Yarvis ang naging tunay mong utak sa digmaan. Kailangan mo lamang magbigay ng estratehikong direksyon. Kaya niyang pangasiwaan ang lahat ng natitirang tactical na koordinasyon para sa iyo. Kaya, pagkatapos ng isang gabi ng labis na produksyon, itinigil mo ang lahat ng linya ng produksyon bago magbukang liwayway. Upang simulan ang pagsusuri ng tropa, biglang tumigil ang dagandong ng mga pabrika, at sa susunod na segundo ay nagtagpo ang hindi mabilang na mga mekanikal na unit mula sa lahat ng direksyon na parang isang tunay na itim na karagatan. Mahigit 5,000 mekanikal na gagamba ang unang lumitaw, siksik na tumatakip sa lupa. Ang kanilang mga pulang elektronikong mata ay sabay-sabay na umangat, ang pagtingin lamang sa kanila ay sapat na upang magpanginag sa iyong gulugod. Sumunod, mahigit 800 nakabaluti na werewolf ang bumuo ng isang hanay,
ang kanilang panlabas na baluti at mga kanyon ng Vulcan ay nakasakay sa kanilang mga balikat, tulad ng isang purong mekanikal na hukbo ng mabibigat na kabalyerya. At hindi lang iyon. Ang 10-15 metrong taas na mga pintuan na gawa sa espesyal na halwang metal sa gitna ng complex ay biglang umangat ng sabay-sabay. Sa dilim, 10 pares ng pulang mata ang nagliwanag ng sunod-sunod. Thump, thump, thump. 10 mabibigat na mech, bawat isa ay 10 metro ang taas at kapareho ng ranggo ng commander, ay sabay-sabay na lumabas sa mga pintuan, ang kanilang mga binti ay tumataas na parang 10 Diyos ng bakal na humahatol sa langit at lupa. Sa sandaling iyon, ang iyong takot sa kakulangan ng firepower, na nakatanim sa iyong mga buto, ay halos nalunasan. Dumating din ang ulat ni Jarvis. Mga explosive spider, 5,214. Mga baluti na werewolves, 832. 10 commander. Kabuoang estratehikong unit, 60.56. Pagkatapos marinig ito, isang salita lang ang iyong binigkas. Aalis na tayo. Agad-agad, mahigit 6,000 mech, halos 40,000 pulang elektronikong mata, ang sabay-sabay na nagliyab. Mahigit 5,000 gagamba ang unang sumugod na parang itim na alon patungo sa mataas na pader. Mahigit 800 baluti na werewolves ang sumunod sa likuran, ang kanilang mga yabag ay dumadagandong na parang mga tambol ng digmaan. Sa likuran, ang 10 commander na mech ay dahan-daang sumulong, bawat hakbang ay parang bundok. Ang mga itim na ulap na sumisiil sa lungsod ay walang iba kundi ito. Sa kanlurang bahagi ng mataas na pader, nang magbukang liwayway, ang mga gwardya ay unang nakaramdam lamang ng kaunting panginginig sa pader at itinuring itong normal na aktibidad sa heolohiya. Ngunit ang panginginig ay lalong lumakas, at ang buong 100 metrong taas na pader ay nagsimulang maglabas ng isang labis na pagsigaw. Nang kumuha ng teleskopyo ang isang opisyal at sumilip sa malayo, natigilan siya. Ang unang nakita niya ay isang itim na linya sa abot tanaw, ngunit hindi ito isang linya, ito ay isang mabilis na lumalawak na alon. Sa likuran pa ay ang mga kawan ng mga higanteng bakal, at sa dulo, 10 itim na kalasay, na tila dumadampi sa langit at lupa, naliligo sa liwanag ng bukang liwayway, ay mahinahong nagmarcha patungo sa mataas na pader. Nahulog ang teleskopyo mula sa mga kamay ng opisyal. Demonyo. Dumating na ang demonyong tinatawag na Senbei. Agad na tumunog ang pinakamataas na antas ng alarma sa buong loob ng mataas na pader. Mula sa mga sundalo hanggang sa mga sibilyan hanggang sa mga makapangyarihan, lahat ay nagising mula sa kanilang pagkakatulog dahil sa umuungal at tumatagos na sirenang ito. At ang iyong malawak na hukbo ay huminto 3 kilometro mula sa malaking pader. Sipi mula sa singsing, bukas ng sabay-sabay patungo sa gitna ng bundok na bakal na iyon. Ang speaker sa dibdib ng mecha ay gumana. Ang iyong boses ay umalangaw ng malinaw sa buong lungsod. Luke, naparito ako upang kumatok sa iyong pinto. Nang marinig ang mga salitang ito sa itaas ng malaking pader, ang mga huling labi ng kunwaring kahinahunan ni Lucian ay tuluyang nawasak, ang kanyang mga mata ay namumula. Humarap siya at umungol sa kanyang mga nasasakupan. Paganahin ang parusang celestial sistema, gawing alikabok ng kosmikong ang hamak na iyon at ang kanyang mga scrap metal. Sa sumunod na segundo, ang kahangahangang 100 metrong pader ay nagsimulang umungol kasabay ng isang napakalaking kulog. Ang makapal na baluti sa ibabaw ng pader ay nabasag ng patong-patong, at mula sa loob ay dahan-daang lumitaw ang tunay na arsenal ng nuklear ng dominasyon ng korporasyon. 360 mabibigat na kanya ng depensa sa lungsod na nakakabit sa kambal na tore, 120 mabilis na pagpapaputok na tore ng artilleria, at nasa gitna mismo ng akses ng lungsod. Ang pinaka-nakakatakot sa lahat, isang estratehikong electromagnetic railgun. Hindi ito isang ordinaryong canyon, kundi isang pares ng pilak na riles, bawat isa ay 100 metro ang haba. Sa pagitan ng mga riles, isang conical metallic projectile, kumikinang na may asul na electric glow, lumulutang na nakabitin sa isang malakas na magnetic field na parang sibat ng katapusan ng mundo na handang tumagos sa langit at lupa. Oo, ito ang pundasyon kung saan mahimbing na nakatulog ang mga napapaderang magnates sa loob ng isang siglo. Oo, ito ay isang makalangit na paghihiganti. Samantala, sa command room, habang ganap na nakadeploy ang sistema, bumalik ang nakakasuklam na euphoria ni Luz. Inagaw niya ang loudspeaker at galit na sumigaw sa iyo. Doon sa ibaba, Senbei.
Tingnan mo, ikaw na gumagapang palabas ng basura. Ito ang kapangyarihan ng corporate clan. Ito ang kaayusan ng sibilisasyon. Ano ang silbi ng iyong lakas? Ano ang silbi ng iyong mga laruan? Sa tingin mo ba ay kaya mong labagin ang 100 metrong pader na ito? Ngayon, ikaw at ang lahat ng iyong basura ay magiging alikabok, ngunit hindi mo man lang iniangat ang iyong ulo. Nakatitig ka lang ng tahimik sa holographic screen. Punong-puno ng mga babala sa sunog. Natukoy. Malawakang high-energy na pag-atake. Natukoy ang estratehikong electromagnetic weapon signal. Kinakalkala ang ruta ng pag-iwas. Hindi na kailangan. Nagbitaw ka ng 3 salita, at sa mismong segundo pagkatapos mong sabihin ang mga ito, ang dagandong ng liwanag ay tuluyang nilamon ng isang malakas na dagandong na yumanig sa langit at lupa. Apoy. Boom, 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 boom. Ang buong Great Wall, ang buong kalangitan, ay tila gumuho sa sandaling iyon. Sa sumunod na segundo, bumagsak ang tunay na parusa sa langit, 360 mabibigat na kanya ng sabay-sabay na umugang. Libu-libong high-explosive, malalaking kalibre ng projectiles, siksik na parang ulan, ang sumipol ng walang dagandong, tanging isang matalim na tili ang pumupunit sa hangin. Ang conical metal projectile, na pinapatakbo ng nakakatakot na kinetic energy na 20 beses ang bilis ng tunog, ay sumubaybay sa isang landas ng mga puting shockwave. Tumpak itong nakatutok sa kaibuturan ng mga mech at rollins. Ang isang tama na iyon ay sapat na upang matusok ang anumang baluti. Gayunpaman, nagbigay ka lang ng mahinahong utos. Itinaas ang kalasag sa susunod na segundo. Mahigit 5,000 mekanikal na gagamba ang sabay-sabay na gumana. Bawat isa ay nagbukas ng isang hiwa sa kanilang batok, at mula rito ay lumabas ang isang manipis ngunit matibay na sinag ng asul na enerhiya, 5,214 na sinag ng enerhiya ang nagsalpukan sa mataas na bilis sa hangin, nagkonekta at muling bumubuo sa isang kisap mata, na bumubuo ng isang hemispherical na kalasag na higit sa 2 kilometro ang diametro, na perpektong tumatakip sa buong hukbo. Dumating ang mga projectile, ngunit ang inaasahang kapahamak na pagsabog ay hindi kailanman nangyari. Ang artillery na may kakayahang burahin ang isang lungsod sa mapa ay tumama sa kalasag, na lumikha lamang ng mga concentric, kumikinang na alon ng enerhiya, walang dagandong, walang impact, walang sumasabog na enerhiya. Sa sandaling mahawakan nito ang kalasag, ang nakakatakot na impact na may kakayahang tumagos sa crust ng Earth ay hindi man lang nagdulot ng dissenting ripple sa ibabaw nito. Nabigo itong gumalaw ng kahit ano. Ang buong force field ay nagwasak ng enerhiya sa antas ng particle, na ginawa itong isang hindi nakakapinsalang ulap ng metallic dust. Nawala ang mga paputok, bumalik sa isang nakamamatay na katahimikan ang larangan ng digmaan. Ang kalasag ay nanatiling makinis na parang salamin, walang kahit isang gasgas. Sa malaking pader, lahat ay nakatayong nakatihaya. Nanatili si Lucia sa nagngangalit na tindig, nakanganga ang bibig, at nanlalaki ang mga matang nakadilat. Ang opisyal ng depensa na nag-utos ng pag-atake ay nakatayong hindi gumagalaw, parang isang lumang estatwa na bato. Kahit si Lucian ay hindi makapagsalita ng kahit isang ungol, tanging isang panginginig lamang ang nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Dahil sa sandaling iyon, sa wakas ay naunawaan nila na hindi ito digmaan, ito ay ang kabilang panig na nananatiling hindi gumagalaw, na nagpapahintulot sa kanila na gamitin ang lahat ng kanilang mga pagpipilian bago maghandang umalis. Sa cockpit, mahinahon kang nagsindi ng sigarilyo, humifit ng matagal, at hinayaan ang usok na damaloy sa masikip na espasyo. Pagkatapos ay pinagmasdan mo ang mga walang buhay na mukha sa screen. Nagtanong ka sa mahinang boses, tapos na ba sila? Pagkatapos ay hinawakan mo ang sigarilyo sa pagitan ng iyong mga daliri, ang iyong boses ay nakakatakot at mapayapa. Pekeng nilalang, tayo na. Hayaan silang marinig ang tunog ng ating mga kanya ng pagsaludo. Sa susunod na segundo, 10 mananakop ang sabay-sabay na itinaas ang kanilang kanang braso. Ang hugis pulot na mga missile launcher sa mga balikat ay bumukas sa isang pag-click. Ang mga nakalock na frame para sa 100 micro-missile ay agad na tumatakip sa bawat tore sa ibabaw ng pader. Sa bawat firing point, dahan-dahan mong pinatay ang iyong sigarilyo at malamig na samuka ng isang salita. Apoy. C2, 100 missiles na sumusunod sa mga pulang landas na parang uhaw sa dugong metal na kayeg.
Naglakbay sila ng 3 kilometro at sumisibad pababa ng may tumpak na katumpakan sa tuktok ng pader. Sa sumunod na sandali, sumabog ang buong depensibong linya ng pader. Boom! 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 Hindi ito pagsabog, kundi isang bagyo ng metal na sabay-sabay na nagliliyab sa 10 kilometro ng pader. Ang mabibigat na kanyon ay pinasabog hanggang sa mga pira-piraso. Ang mga turret ng Vulcan machine gun, kasama ang kanilang mga base, ay naging mga scrap metal. Ang mga depo ng bala ay sumabog sa isang chain reaction, na ginagawang parang nasusunog na mga guho ang tuktok ng pader. Para sa mga sundalo, gunner, at mababang ranggo na alarmist na nakapalibot pa rin sa mga posisyon ng canyon, agad silang nalipol ng libu-libong degree na temperatura at ng shockwave. Pagkalipas ng 10 segundo, medyo nawala ang usok at apoy. Walang kahit isang buo na posisyon ng canyon ang naiwan sa pader. Ang banal na sistema ng parusa ay agad na naparalisa. Ang mga nakaligtas ay bumagsak sa pader, nakatitig sa 10 itim at hindi gumagalaw na mga anino, parang mga demonyo. Wala silang lakas para tumakas. Ngunit tumangging sumuko si Luenyon, parang baliw. Sumugod siya sa control panel ng electromagnetic cannon ng gitnang axis. Hinawakan niya ang operator at umungol sa paos na boses. Sa pilitang pag-charge, pinakamataas na lakas. Asintahin ang gitnang host. Gawin itong mga atomo. Malapit nang maiyak ang operator, inulit na hindi pa tapos ang paglamig, na ang sapilitang pag-activate ay mag-overload sa matalas na multo. Ngunit hindi nakinig si Lucian, inulit lang niya ang isang salita na may mga matang namumula. Ngayon. Kaya ang matalas at multo na canyon na dapat ay lumalamig ay sapilitang nagising muli. Isang electric blue na ilaw ang mabilis na natipon sa pagitan ng 100 metrong riles, na nag-ionize sa nakapalibot na hangin na may tunog ng pagkaluskos. Ang mapanirang kandado ay muling dumampi sa kanya. Center subducer. Pero hindi ka nag-aalala dahil handa na ang tactical na plano, ilang sandali bago matapos ang pagsalakay ng matalas na canyon ng multo. Biglang kumilos ang 800 mabibigat na werewolf sa likuran. Hindi sila sumulong, bagkos ay agad na nagkalat, tumatakbo sa mga random na hugis Z na landas sa base ng pader sa magkabilang gilid, habang ang mga Vulcan machine gun sa kanilang mga balikat ay mabilis na nagpapaputok sa depensibong zona, na sadyang lumilikha ng matinding kaguluhan. Sa sandaling iyon, nalipat ang atensyon ng lahat. Instinctively na sumulyap ang operator sa mga gilid. Ang kamay na nagwawasto sa pagpuntirya ay dumanas ng 0.0x segundong pagkaantala. Ang napakaliit na pagkaantala na iyon ay naging sanhi ng pagkawasak ng lahat. Pinaputok niya ang sito. Isang sinag ng maputlang asol na liwanag ang pumupunit sa kalangitan at lupa sa bilis na lampas sa limitasyon ng paningin ng tao, na tumama ng may mapaminsalang puwersa. Hindi nataman ng awa. Hindi nito nataman ang gitnang target, ngunit nasagasaan ito at bumangga sa grupo ng mga lobo na dumating sa tamang oras, na pumupunit sa isang nakakatakot at walang katapusang bangin na ilang kilometro ang haba sa lupa. Isang dosenang mekanikal na lobo at lahat ng balakid sa kanilang landas ang agad na nawasak ng pagsabog na iyon, walang iniwang bakas. Nakakatakot pa rin ang kapangyarihan, ngunit sumable lang ito, at iyon na ang huling alas ng pader sa butas. Siyempre, huwag mong hayaang lumipas ang sandaling iyon. Ang napakalaking pag-atras at marahas na pagtama pagkatapos ng putok ng canyon sa orbit ay yumanig sa buong bahagi ng pader. Habang sinasakop ng iyong hukbo ang maliit na sandaling iyon. Para sumulong ng may puwersa, tulad ng isang nagngangalit na itim na tubig, 5,000 mekanikal na gagamba at 10 mabibigat na armored vehicle ang agad na dumating sa paanan ng pader. 10 mananakop ang huminto sa isang linya. Tulad ng 10 itim na bundok, ang kanilang napakalaki at nag-iisang mga mata ay tumataas ng magkakasama, sinusuri ang 100 metrong taas na pader. Sa itaas ng pader, ang ilan ay sinusubukan pa ring palakasin ang kanilang mga sarili, sinasabing napakataas ng pader kaya walang lumilipad na mga unit ang kalaban. Hindi sila makaakyat doon. Si Luan din, ay kumapit sa kanyang huling pag-asa, umuungal para sa lahat na humawak ng armas. Mga granada, matapang na martial arts, mga celestial technique. Tapos na ang cooldown. Hintayin mo lang ang utos. Ang kayag ng gagamba, umakyat sa pader. Sa susunod na sandali, ang bawat sanga ng mekanikal na gagamba ay naglalabas ng maliliit na electromagnetic gripping claws. Pagkatapos, siya,
Mahigit 5,000 mekanikal na gagamba, na lumalaban sa grabidad, ay umaakyat sa halos patayong 70 degree na pader sa isang siksik na pataas na alon. Hindi ito umaakyat, ito ay isang itim na alon na lumalaban sa kalangitan. Ang hindi mabilang na pulang elektronikong mga mata ay nagsasama-sama sa isang dagat ng mga pulang bituin ng kawalan ng pag-asa, na mabilis na kumakalat sa kulay abong pader, na parang ang impyerno mismo ay bumababa dito. Ang unang nakatagpo sa kanila ay isang pangalawang ranggo na awakener na nasa ibabaw ng pader, ang kanyang espada ay nakausli sa unang gagamba na umaabot sa gilid, hinihiwa ng hangin ang talam, sinusubukang basagin ang mga kasukasuan nito. Ngunit ang gagamba ay hindi gumalaw, itinaas lamang ang nag-iisang pulang mata nito, ang liwanag nito ay tumitindi sa pinakamataas nito. Sa sumunod na sandali, boom, isang nakasisilaw na bowl ang apoy ang sumabog sa harap ng awakener. Hindi ito isang ordinaryong pagsabog, kundi isang naka-target na pagsabog gamit ang mga high-energy na pampasabog at mga piraso ng bakal na karayom. Ang pangalawang ranggo na awakener na iyon ay nullipol kasama ang enerhiyang pangproteksyon nito. Ilang sundalo sa malapit ang nasugatan din ng mga pinaputok na karayom. Naunawaan ng mga tagapagtanggol ng pader ang pinakamalungkot na katotohanan. Ang mga gagambang ito ay hindi mga sundalo, sila ay mga bomba. Mga bombang umaakyat sa pader, naghahanap ng mga tao, at kusang pumapasok sa mga karamihan. At sa gayon ay nagsisimula ang tunay na paglilinis. Ang pangalawa, ang pangatlo, ang pangsandaan, ang pangsanlibo. Parami ng parami ang mga mekanikal na gagamba na tumatawid sa pader. Ang kanilang layunin ay hindi kailanman malapitang labanan, kundi ang makapasok sa lugar kung saan mas maraming tao, sumubsob sa lugar kung saan siksik ang apoy, sumugod laban sa anumang organisadong paglaban, at pagkatapos ay sumabog. BM. Ang buong pader ay nilamon ng sunod-sunod na pagsabog. Pinasabog ang mga posisyon ng machine gun, pinasabog ang mga pansamantalang silungan, pinasabog ang mga wake-up call team, pinasabog ang mga supply point, at pinasabog ang mga rescue lines. Ang tinatawag na linya ng depensa laban sa baha ng bakal na ito, na walang alam sa mga taktika o palitan, na naghahangad lamang ng kahusayan at kapwa pagkawasak, ay kasing babasagin ng papel. Ang tuktok ng pader ay agad na naging dulo ng apoy. Samantala, isa pang grupo ng mga mekanikal na gagamba, na sadyang pinaghiwalay, ay ganap na hindi pinapansin ang mga ordinaryong sundalo. Ang kanilang tanging target ay isang sistema, ang huling orbital cannon at ang control center ng celestial na parusang ito. Daan-daang gagamba ang mabilis na umaakyat sa canyon, sa base, at sa mga control duct, na parang mga itim na kidlat na sumusugod sa umuusok na control room. Ang mga operator, na nakikita ang mga nakapikit na pulang mata na may compound eyes sa salamin, ay nakapagsalita na lamang ng isang desperadong sigaw. Pagkatapos, boom, isang pagsabog na mas malaki kaysa sa dati ang sumabog mula sa gitnang akses ng pader. Ang orbital cannon na iyon, kasama ang buong control center, ay nawasak mula sa loob. Agad na lumitaw sa kalangitan ang mga piraso ng bakal, mga labi, at apoy. Ang celestial na parusa, simbolo ng kataas-taasang kapangyarihan ng Judgment Domain, ay ganap na hindi pinaganya. Kasama ng alarmang ito, nabigo rin ang komplikadong electronic door locking system. Kaya ang napakalaking pintong gawa sa halwang metal, na tumitimbang ng daan-daang tonelada, ay dahan-daang bumubukas papasok kasabay ng pagngangalit ng mga ngipin. Isang sinag ng araw ang dumaan sa bitek, tumatagos sa mga scrap metal at mga durog na bato. Sa unang pagkakataon, papasok ka sa mundong ito na dating idineklarang hindi magagapi. Ang gitnang daan ay nasa harap mo, na direktang patungo sa Judgment Mansion. Tila abot kamay na ang tagumpay, ngunit ng sandaling iyon, isang nakakatakot na presyon, na mas malaki kaysa kay Raymond, ang sumabog ng walang babala mula sa kailaliman ng panloob na lungsod. Ang puwersa ay parang isang avalanche at isang tsunami, na naging dahilan pa ng paghinto ng mga ngaso sa unang pagkakataon. Tumangala ka. Isang matandang lalaki na may puting buhok at balbas ang nakatayo sa ere, napapaligiran ng mga nagkikislapang ahas na parang kidlat. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, walang bakas ng emosyon ng tao, tanging isang kumikislap na liwanag ng purong kidlat. Ang tunay na nakatagong barahan ng pamilya Luz. Si Lucian, na parang isang naghihingalong lalaki, ay biglang kumuha ng salbabida,
gumapang papunta sa bintana, at nagpatira pa ng walang ingat sa harap ng figure sa langit, sinisigaw ang kanyang titulo ng buong lakas. Ninuno. Ang ninuno ay lumabas mula sa pag-iisa. Ikalimang ranggo, tagagising ng kidlat. Sa sandaling iyon, lahat ng nasa loob ng lungsod na hindi pa nawalan ng pag-asa ay biglang nabuhayan ng loob, dahil ang ikalimang ranggo ay itinuturing na ang tuktok ng kaparangan, at ang mga unang salita ni Luan Li ay puno pa rin ng mapagmataas na kawalang bahala. 100 taon nang hindi umaalis sa bansa, at ang mundo ay umabot na sa ganitong kalagayan ng paghihirap. Kahit ang mga scrap metal at lumang bakal ay nang ahas na saktan ang aking pamilyang Lu. Halos hindi siya natapos magsalita bago itinaas ang kanyang kamay, tinawag ang kalangitan. Sa isang iglap, nagbago ang kulay ng hangin at mga ulap. 1,000 ulap ang umikot, at isang lawa ng kidlat ang nabuo. 12 ng mga nakakatakot na bolt, parang mga mapanghusgang sibat na inihagis ng isang Diyos, ay mabangis na tumama sa iyong grupo ng mga lobo, mga kayang tiisin ang mabibigat na kanyen. Ang mga nakabaluti na werewolf ni Stanky ay kasing babasagin ng papel. Sila ay kasing babasagin ng papel. Agad-agad, daan-daan ang natunaw at nasunog, tuluyang nabura. Ngunit ang pinakamahirap na bagay ay ang enerhiya ng kidlat mismo. Habang nakakaranas pa rin ng napakalakas na electromagnetic interference, ang mga alarma sa cabin ay agad na na-trigger, na nakakakita ng isang ultra-high intensity electromagnetic pulse. Ang katatagan ng swarm network ay bumababa. Ang ilang remote unit ay nawawalan ng signal. Ito ang unang pagkakataon na tunay kang mahuhulog sa bitag, dahil sa ranggo ikalimang magsisimula kang harapin ang lugar na pinakaayaw ng mga mechanical legion, electromagnetic suppression sa antas ng mga patakaran at sa mataas na altitude. Malinaw na naghahanda rin si Lucian Lee na tapusin ka. Ang pangunahing utak ay nagtutuon ng isang ganap na boltahe compressed na tunay na kulog na lance sa palad nito. Isang 10 metrong haba na espiritual na kulog na lance ang dahan-daang nabubuo na may mapanirang antas ng aura, na direktang nakaturo sa gitnang unit. Malinaw na plano ka nitong patayin sa isang tama, ngunit sa sandaling ito ay hindi ka nataranta, sa kabaligtaran, ngumiti ka. Ito ay isang nakakasukang ngiti na puno ng pagkabaliw at ranggo 5. Sige, iyon ang kailangan ko para magamit ito bilang isang sakripisyong bandila. Sa susunod na segundo, inilagay mo ang iyong kamay ng direkta sa control console. Nag-issue ka ng magkakasunod na utos. Inuubos ang lahat ng reserbang enerhiya at gininto ang core. Binago ang lahat ng mga materyales sa pagnakawan. I-deactivate ang solid state. Ang flexible commander ay tumpak na tumusok sa tagiliran. Sumabog ang dibdib ng flexible commander, ngunit hindi nangyari ang inaasahang pagsabog. Ang fuse na iyon ay natusok. Sa halip, nagsisimula itong matuno na parang isang wax figure. Hindi ito natutunaw, ngunit nabubulok. Ito ay nabubulok at naging 10,000 piraso ng kulay pilak na metal, na nagiging isang likidong pulang agos na mabilis na dumadaloy patungo sa gitnang unit. Kaagad pagkatapos, ang iba pang 8 flexible commander ay sabay ding huminto. Ang nag-iisang mata ay tumigil, at pagkatapos ay sama-sama silang nagkahiwa-hiwalay. 8 bagyo ng likidong metal ang pumailan lang sa kalangitan. Mula sa lahat ng direksyon, sila ay dumaikit, bumabalot, at dumami sa itaas ng gitnang mitsa. Kasabay ng isang napakataas na tili ng metal. Ang orihinal na 10 metrong taas na katawan ay nagsimulang makitang lumaki. Ito ay mabilis na tumataas hanggang 15, 20, 25, 30 metro. Sa wakas, habang ang buong metal na agos ay ganap na nagsasama, isang napakalaking figure, 30 metro ang taas, na may mga balikat na kasing lapad ng mga bundok, na babalutan ng mabigat at maitim na pulang baluti, na may 6 na pinong metal na pakpak sa likod nito at isang napakalaking, pulang dugong mata na nakabaon sa dibdib nito, ang lumitaw. Ang napakalaking at nakakatakot na katawan na iyon ay tahimik na pumailan lang mula sa lupa. Habang nakatayo roon, parang kahit ang langit mismo ay bumababa, habang ikaw, na nakaupo sa mas malawak na espasyo sa ibabaw ng malatronong kubo, ay tumangala sa ikalimang antas na cultivator ng kulog na naroon ilang sandali pa lamang ang nakalilipas. Isang malamig, maringal, at di makataong voice synthesizer ang umalangaw mula sa loudspeaker. Umalangaw ito sa buong lungsod. Ikalimang antas. Tinatawag mo ba itong maitim na katawang metal? Sa sandaling iyon,
ang buong lungsod ay napuno ng nakamamatay na katahimikan. Sa wakas ay nagiba ng kulay si Lucian Lee sa unang pagkakataon. Malinaw na hindi niya matanggap ang eksena sa harap ng kanyang mga mata, kaya mabilis niyang pinigilan ang kanyang takot, binago ito sa galit. Sumisigaw, itinulak niya ang kanyang mga kakayahan hanggang sa limitasyon, muling tinawag ang Celestial Thunder. Ang pool ng kidlat sa kalangitan ay tuluyang tumagilid. Daan-daang Thunder Dragon ang nagsalpukan, isang kaskad ng kidlat na sumasaklaw sa 1 kilometro na may maringal, mapangwasak na Celestial Authority. Diretso itong bumuhos sa higanteng katawan, ngunit hindi man lang nagtaas ng kamay ang higanti. Isang manipis, pulang enerhiya ang lumitaw, kasing pino ng pakpak ng sekeda. Isang kalasag ang tahimik na lumitaw, at pagkatapos ang mga sinag na iyon, tulad ng mga sapa na sama-sama sa dagat, ay hindi man lang nakapagpataas ng kahit kaunting alon, na tuluyang nasisipsip. Nilamon, binago. Sa cockpit, sunod-sunod na umalangaw ang mga alerto ng system. Mataas na intensidad ng enerhiya. Kahusayan sa conversion na 99.8%. Mabilis na nakabawi ang reserbang enerhiya. Nakareserba sa limitasyon nito, na naglilipat ng labis na enerhiya sa sistema ng mga armas. Napapansin mo sa kalangitan ang unti-unting pagbabago ng mukha mula sa pagkamangha patungo sa pagkalito at pagkatapos ay sa takot, at gumawa ka ng casual na pagtatasa, hindi masama bilang isang portable charger. Pagkatapos ay itinaas mo ang kanang braso ng higanteng katawan, at sa susunod na sandali, 100 milya ang haba na talim ng maitim na asul na enerhiya ng plasma ang sumabog ng marahas. Sa sandaling nabuo ang liwanag na espada, ang nakapalibot na hangin ay nagliyab sa matinding init. Ito ay nabaluktot. Ang lupa sa ilalim ay nagsimulang matuno at maging kumikinang na pulang salamin. Agad na naramdaman ni Lucian ang isang tunay na krisis sa kamatayan. Wala na siyang pakialam sa dignidad. Tumalikod siya upang tumakas, at naging isang kidlat. Malinis na nahati sa dalawa, isang nakanganga na hiwa ang lumitaw, na humihiwa sa kalangitan. At sa ilalim mismo ng hiwa na iyon, ang iconic na 200 metrong skyscraper ng pamilya ay naglabas ng isang nakakagiling na tili, pagkatapos, sa isang makinis na hiwa, ang beveled, parang salamin na gilid ay dahan-daang dumulas palayo. Isang pulang dragon, ang biglaang ungol ay sa wakas ay sumalpok sa lungsod. Isang espada ang hamati sa mga ulap. Mangangaso ng bilangguan, ang gusali ay nahati. Yumuko si Lucian Lee. Tiningnan niya ang sarili niyang dibdib, ang nasusunog na peklat na naiwan ng talim ng espada. Maging ang balat ay nahati sa manipis na linya ng dugo. Patay na siya, tunay na patay. Sa sandaling iyon, ang kanyang inaakalang pagmamalaki bilang isang cultivator na nasa ika-5 ranggo ay sa wakas at tuluyang nawasak. Tanging purong takot na lamang ang natitira, at nang walang pag-iisip, siya ay naging kidlat. Lumilipad sa desperadong paglipad patungo sa kalapit na lugar, ang ninuno ng pamilyang Lu ay tumakas. Ang alarm clock na may kidlat na nasa ika-5 ranggo, sa ilalim ng paningin ng buong lungsod, ay nakatakas na parang binugbog na aso. Ngunit ikaw, nang makita ang electric flash na iyon, ay nag-isip lamang ng walang pakialam. Tumakbo. Sa susunod na segundo ay itinaas mo ang isang daliri at tinutok. Pangunahing kanyan sa balikat. Nakalock ang target. Nagsisimulang magkarga. Nagsimulang magkarga. Agad, ang napakalaking, nag-iisang mata ng konstelasyon sa dibdib ng Titan ay nagpataas ng liwanag nito ng 10,000 beses. Isang nagliliyab na puting liwanag sa loob. Ito ay mabilis na namumuo. Ang nakapalibot na espasyo ay napipilipit at nanginginig sa ilalim ng presyon ng enerhiya, na parang ang buong mundo ay malapit ng hilahin tungo sa purong kaputian ng kanyong ito. Ang nakakandadong frame na kumakatawan kay Lucian Lee ay mahigpit na nakasabit, at pagkatapos ay pipindutan mo ang gatilyo. Boom! Tila tumahimik ang mundo. Isang sinag ng purong liwanag, na mahigit 10 metro ang diametro, ang marahas na sumabog mula sa dibdib ng Titan. Saan naglalakbay ang liwanag na ito? Hangin, alikabok, materya, tunog, lahat ay nabubura. Sa isang kisap mata, narating nito si Lucian Lee, na desperadong tumatakas. Sa sandaling hindi man lang may belang ng ninuno na nasa ika-5 ranggo ang kanyang ulo, siya ay tuluyang nawalan ng laman mula sa katawan patungo sa kaluluwa, mula sa pag-iral patungo sa mga bakas. Ang magsasaka na nasa ika-5 ranggo sa ibabaw ng kaparangan ay hindi man lang nakapagsigaw sa liwanag na iyon.
At ang liwanag na ito, matapos lipulin si Luke Ian Lay, ay hindi tumigil, patuloy itong tumatama sa pinakamalalim na bahagi ng panloob na distrito. Ang pader na sumisimbolo sa paghatol, ganap na kaayusan, at paghihiwalay ng uri, ang panloob na bangin. Pagkatapos ay lumitaw ang isang mas nakakatakot na eksena, ang pader na gawa sa isang hinabang itim na halwang metal. Ang panloob na bangin, na kasing taas ng panlabas na pader, ay tahimik na natutunaw at sumangga. Sa puntong tinamaan ng sinag, ito ay naglaho, agad na tumutusok sa isang napakalaking butas na daan-daang metro ang diametro. Pagkatapos, kumalat ng matindi ang mga bitak mula sa gitnang butas na ito, na umaabot ng 10 kilometro sa gilid ng bangin. Pagkalipas ng ilang segundo, dumating ang tunog ng huli, parang isang napakalaking bundok. Boom! 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 Ang buong panloob na gilid ng bangin, kasama ang 100 taong gulang na kaayusan ng hukuman, ay gumuho. Umiihip ang alikabok sa kalangitan. Kalahati ng lungsod ay nilamon ng isang kulay abong belo. Ang pader na ito, sa wakas ay nagawa mo na itong give-in. Pagkatapos ng labanan, muling nagkahiwa-hiwalay ang Titan. Ang mabait na pinuno ay bumalik sa lungsod. At ikaw, na nagmamaneho ng Unit Number 1, ay nagpatuloy sa iyong pagsulong patungo sa mansyon ng pamilyang Lu. Ang mga maharlika at gwardya sa magkabilang panig ng daan ay nagpatira pa sa lupa. Ang mga dapat lumuhad, lumuhad. Ang mga kayang magtago, magtago. Ang buong lungsod ay tahimik na parang isang libingan. Si Luke Ella ay nagtago sa silungan sa ilalim ng lupa na malalim sa loob ng mansyon, nakasiksik sa isang sulok, nanginginig. Basa ang kanyang pantalon, ang kanyang espiritu ay ganap na nasira. Walang silbi ang awa. Itinaas ng mabait na pinuno ang mabigat na takip ng silungan gamit ang kanyang palad. Ang sikat ng araw at mga anino ng bakal ay sabay na bumagsak sa ilalim ng lupa. Itinaas ni Luke Ella ang kanyang ulo, at sa sandaling makita niya ang pulang-pulang matang iyon, halos mabaliw siya agad. Sa sumunod na segundo, isang napakalaking kamay na mekanikal ang lumapat. Hinawakan siya nito na parang isang sisiw. Sa cockpit, tahimik mong tinatitigan ang mukhang iyon, na lubos na nababalisa ng matinding takot, sa pangunahing screen. Ang mukhang iyon, naaalala mo ng husto. Siya ang nagtulak kay Zeno na tumalon. Siya ang nagtulak sa iyo sa impyerno. Siya ang nagpabago sa iyo mula sa pagiging tao tungo sa estatwang ito sa sandaling ito. Kaya wala kang imak, paghihiganti. Hindi nito kailangan ng script, dahan-dahan mo lang ipipikit ang iyong 5 daliri. Labas. Ang higanteng kamay ng mecha ay pumikit ng may perpektong pagkakasabay, kasabay ng mahinang dagandong ng mekanikal na presyon. Agad na namatay si Luke sa pagitan ng napakalaking mekanikal na mga kuko. Isang pulang likido ang tumulo sa pagitan ng mga metal na daliri. Habang nakayuko ang aking ulo, tinitigan ko ang dugong matagal bago lumitaw. Sa wakas, natapos na ang malaking paghihiganti. Binitiwan ko ang kamay at hinayaan ang walang buhay na bangkay na bumagsak sa mga guho. Pagkatapos ay dahan-dahan akong lumingon. Sinuri ng aking pulang mata ang buong mansyon, lahat ng Lu, lahat ng makapangyarihang figure sa likod ng mga pader. Lahat sila ay nakahandusay, hindi nangangahas na itaas ang kanilang mga ulo. Namayani ang ganap na katahimikan. Nagsindi ako ng isa pang sigarilyo, humifit ng malalim, at tumingin sa lungsod na aking tinapakan. Ngunit, sa loob, hindi ko naramdaman ang kawalan na aking naisip, ni ang pakiramdam ng tagumpay pagkatapos matupad ang aking paghihiganti. Sa kabaligtaran, isa na lamang ang natitira sa aking isipan. Hindi pa rin ito sapat. Ang lakas ng apoy ay hindi kailanman sapat. Ngunit sa sandaling iyon, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Sa gitna ng mga guho ng mansyon, sa ibabaw ng mga labi ng ilaw, isang nakakatakot na sinag ng pulang liwanag ang bumagsak ng walang babala. Inilawan nito ito ng lubusan. Sa sumunod na sandali, isang alerto ng sistema ang umalangaw ng may kat-alasan na hindi pa naririnig noon. Alerto! Alerto! Isang pagsalakay ng enerhiyang biolohikal na hindi alam ang pinagmulan at mas mataas na dimensyon ang natukoy. Hindi alam ang antas ng banta. Ang genetic sequence ng target ay sumasailalim sa isang hindi alam na mutasayon. Isang mas mataas na antas ng rekombinasyon ang nagaganap. Itinapon ko ang upos ng sigarilyo at tumangala. Nakita ko sa loob ng Crimson ang bangkay na iyon na pumipilipit at nagsasama sa paraang sumasalungat sa lahat ng loika.
Muling binubuo nito ang sarili na parang may ibang bagay na umaabot sa pamamagitan ng shell ng liwanag. Gayunpaman, sa aking mga mata, walang pagkabigla, walang balak na umatras. Kabaligtaran nito, sa mga pupil na dapat sana'y tahimik hanggang kamatayan, isang nakakasakit at nagngangalit na liwanag ang biglang sumabog, na may bahid pa ng pananabik. Isang mahinang ngiti ang dumampi sa aking mga labi, na parang sa wakas ay nakakuha ako ng mas karapat-dapat na biktima. Itinoon ko ang aking tingin sa Azurmsi na iyon at nagpakawala ng mahinang tawa. Mukhang makakapatay na naman ako.